Isang mabiyaya at mapagpalang hapon po sa ating lahat. Andito tayong muli sa ating programang Pinagpanibagong Buhay at tunay na napakabuti po ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya patuloy niyo po kaming samahan dito sa ating programa at pakinggan natin ang mga mensahe at naisipahayag ng Diyos sa atin. Muli po ito ang inyong kapatid, si Sister Baby Esguera, dito po sa ating programang Pinagpanibagong Buhay. Amen. Muli po, isang mabiyaya at mapagpalang hapon sa lahat ng ating sumusubaybay sa ating programang Pinagpanibagong Buhay. Muli po, samahan niyo po kami sa 2 oras ng ating programa. Ito po, Sister Ana Soriano na inyong makakasama. Amen. Isang mabiyaya, pagpalang araw, hapon, gabi, at napakabilis po ng isang linggo. Narito na po muli tayo sa programa Pinagpanibagong Buhay. Kaya patuloy niyo po kaming samahan at namnamin po natin muli ang mga mensahe na ibibigay sa ating Panginoon. Ito po inyong kapatid, Sister Minerva Sofian. Magandang hapon po sa lahat, no? God is good po. Kasama na naman ninyo ako sa isang panibagong buhay. So maganda po yung ating mga pag-uusapan. Naway mabusog tayo ng bawat salita ng Diyos na makapagpapabago po ng ating pananaw. So ito po si Sister Lina Regalado. Samahan po ninyo kami sa 2 oras na talakayan. Amen, amen. Tunay na napakabuti ng Diyos at ngayon nga sabi ni Sister Lina, muli nakasama natin siya dito sa ating programa. Alam kong sa pamagitan niya ay mayroong mensahe na ipapahayag ang ating Panginoon at talagang ang Diyos napakabuti sa kabila ng mga nangyayari sa ating buhay at hindi man tayo karapat-dapat, parati tayong tinatawag, binibigyan ng pagkakataon upang tayo ay in a way ay magamit ng ating Panginoon sa ating mga karanasan, maibahagi sa mga kasama natin at magbigay inspirasyon sa bawat isang makikinig at sasama dito sa ating programa. Yes, amen. So pagpapatuloy po ng ating programa, tayo po ay pangungunahan sa panalangin ni Sister Ana. Sister Ana. Okay, Sister Ana, magsimula tayo sa panalangin, paghingi ng gabay sa ating Panginoon. Amen po. Samahan niyo po ako sa panalangin upang tayo po ay gabayan ng ating Panginoon sa ating programa. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Amen. Diyos naming dakila, Diyos na mabuti, Diyos na pinanggagalingan ng lahat ng mga biyaya at pagpapala. Tunay Panginoon na kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa pribilehiyo at pagkakataon na inyo pong ibinibigay sa bawat isa sa amin na kami po ay makapaglingkod sa pamamagitan po ng radio program na Pinagpanibagong Buhay. Hiling at dalangin po namin, Panginoon, napakasgabayan niyo po kami. Samahan niyo po kami, hayaan niyo po yung banal na Espiritu ang magbigay po sa amin ng wisdom, ng knowledge, ng kagalingan, o Panginoon, upang tunay na kami po ay makaganap sa mga oras na ito. Lalong-lalo na po, tinataas po namin sa iyo si Nanay Baby na kahit po medyo hindi maganda yung kanyang pakiramdam, pero alam po namin na ito po ay aming ginagawa para sa kapurihan mo. Kaya alam po namin na inaangkin namin ang kagalingan at ang buting pakiramdam ng bawat isa, lalo na nga po si Nanay Baby. Kaya samahan mo po kami, hayaan mo po yung banal na Espiritu ang siyang magbigay sa amin kung ano po yung mga salita, yung mga salita na nais mong maihayag namin sa aming mga tagapakinig at sa amin na din po na magpapalakas sa amin at lalong magpapalalim ng aming pananampalataya. At sa iyo po, mahal namin Ina, muli po hinihigi namin ang iyong patnubay, ang iyong gabay, samahan mo po kami upang lahat po ng aming gagawin, lahat ng aming sasabihin ay tunay na makapagbigay lugod sa iyong anak na si Jesus. At ganoon din po, i-bless mo po ang aming mga Wi-Fi connection, Panginoon, para malinaw pong madinig ang iyong mga mensahe, ang iyong mga salita, o Panginoon. Lahat po ito ay dalangin namin sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus, kasama ng banal na Espiritu na bubuhay at naghahari, ngayon at magpakailanman. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Diyos Espiritu Santo. Amen. 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 Maraming salamat, Sister Ana. At salamat sa ating mahal na Diyos. Talagang ang Diyos ay punong-puno ng biyaya at pagpapala. Higit sa lahat ng awa sa bawat isa sa atin.
He is a Amen po. merciful God and an awesome God. Kaya sabi nga ni Sister Minerva, hindi ba, napakabilis ng araw ngayon, Sabado na naman. No, matapos ang nakaraang Sabado, eto na naman tayo, parang dumadaan lang Opo, araw. ang bilis. Pero sa kabila ng lahat, dami-dami nating mga dinadaan ng mga pagsubok dito sa ating buhay dito. So, tayo ay magbabahaginan at alam natin na yung mga ibang kasama natin nakikinig, kamukha rin natin sila. Walang exempted dito eh. Dumadaan sa mga pagsubok, sa mga alalahanin, pero nakatayo pa rin. At ito yung isang dapat nating isigaw ng pasasalamat at pagpupuri sa ating Panginoon. Amen. So ngayon ay kumustahan muna tayo, lalo si Sister Lina, Sister Lina, matagal-tagal ka rin namin hindi nakasama, kaya miss na miss ka namin. At alam ko, miss na miss ka rin ang mga tagapakinig natin ngayon. Amen. Kumusta ka na ba? Kumusta ba ang buhay-buhay? Naku, kapareho nyo rin, dumadaan sa wala namang bagyo na hindi natin nararanasan eh. Ibang-iba, sabi nga, ibang dating ng bagyo sa buhay natin. Ang importante, bawat bagyo po, Tita Baby, ay kasama natin ang Diyos. Hindi tayo pinabayaan, hindi tayo iniwan, hindi ka iniwan sa ere, no? Sisiguraduhin ko po na lahat ng pinagdaanan ko at pinagdadaanan ng lahat ay kasama natin ang Diyos. Kaya, sabi nga po, problema, daan lang, huwag tayo mag-standby. Daan lang. Huwag natin i-glorify, huwag natin isipin. Isipin natin lagi, kung may bagyo, ang lagi ko sinasabi, laging may tag-araw. Yes. Amen. At saka focus lang kay Lord. Amen. Lang talaga, na-debate na yung ating pagtingin sa mga bagay-bagay, minsan talagang pag matindi na yung pinagdaraanan natin, nako-concentrate tayo dun sa problema. Pero Amen, dapat Tita Babe. natin isipin talaga, sa kabila ng lahat, ano man ang sakit, ano man ang nangyayari sa atin, alam natin na mayroong Diyos na nagsasabi sa atin na hindi niya tayo pababayaan. I will be with you till the end of time, sabi ng Panginoon, di ba? Alam mo ba, Tita Babes? Alam mo po ba, Tita Babes, na sabi ko kay Lord D? Sobra talaga talaga naman, oh my God. Sabi ko nga, kung wala tayong Diyos, paano na kaya? Di tayo nga pong malapit sa Diyos at naglilingkod sa Diyos ay dumadaan sa pagsubok. Paano na kaya yung mga tao na alam nilang may Diyos, pero ang alam lang nila, provider si God, no? Alam niyo po, nung sitwasyon na yun, sabi ko, Tita Babes, sa dalawang kamay ko, Lord, wala na ba akong ma-share? Kaya may panibago na naman. May panibago kami i-share. Amen. O, diba? Ako kasi naniniwala, Vitalina, na nagdadaan tayo at pinapayagan ng Diyos na dumaan tayo rito. Para sabi mo nga, dahil ginagawa tayong mouthpiece ng Panginoon, may panibago at panibago na naman tayo bibida, sasabihin, para maging inspirasyon din sa iba. Amen. Kasi sila marami rin pinagdadaanan, pero pag nadinig nila, kung minsan nga, pag nag-share akong minsan, hindi kaya exaggerated ang sinishare ni Sister Baby? Sabi ko, hindi, mahirap i-exaggerate no? Amen Talagang po. just to give inspiration to others na nawawala ng pag-asa. Kasi mahirap talaga pag dumadaan ka sa mga pagsubok ng alalahanin sa buhay, may nawala sa buhay mo na mahal mo, yung sakit. Ako talagang sabi ko kay Lord din Lord parang kailan kaya tapos ito. Simula noon hanggang ngayon, mukhang gumagrabe pa nga ngayon niloloko ako ng doktor ko. Baka sabi ni Lord sa iyo, pahinga ka muna. Sabi ka sa akin. Baka sobra na, huwag ka nang tatanggap muna. Siya pa nagsabi ng mga talk mo. Pwede kong ito ka muna. Kaya nilagay doon complete bed rest. Kasi sabi ko, hindi kasi si Father may maraka sa amin. Ako, hindi, pakita mo kay Father yan. Ginawa ko lang. Amen. Nakita ko na nga sa lahat. Yes, amen. Sister Ana, ikaw naman, di ba, talagang lahat iba-iba, nakakatuwa, iba-iba yung karanasan natin. Kasi maraming nakikinig sa atin na makaka-relate dun sa mga karanasan natin at magbibigay inspirasyon. Sa panahon nito, maraming nawawala na ng pag-asa sa buhay, di ba? Yes, Sister Ana. Nakarelate nga po ako doon sa sinabi ni Sister Lina na ano ba yun, wala na tayong ma-share, parang ganon. Yung sharing natin, yung mga nangyari pa sa atin, yung mga dati pa. Kaya binibigyan tayo ni Lord ng bagong pinapayagan niya. Inaalaw niya na maranasan natin. Pero, ang maganda nga po doon, talagang ang nakaka-bless doon ay
yung sa lahat ng pinagdadaanan natin, hindi naman talaga tayo pinababayaan ni Lord eh. Ako nga, Sister Lina, na-share ko na po ito last Saturday, short lang, na nilooban nga kami, na nanakawan kami, nakapasok sa loob ng bahay namin yung magnanakaw. At ang nakuha nga po, yung laptop ni Oka, nakakukuha lang ni Oka, nababayaran pa niya yun, huhulugan niya pa yon, nagagamitin niya sa pagtatrabaho. Pero alam niya, sabi ko nga, God is good talaga kasi hindi niya pinayagan na ganun yung mangyari. Naibalik Sister Lina. Oh, talaga? Ibinalik. Yes, kasi naiwan ng mga magnanakaw, tinabunan. Inilagay doon sa likod bahay, doon sa may bukid, tinabunan. Kasi balak babalikan. Oo, pero yung sa katabi naming apartment nakuha lahat. Pero yung kay Oka, binalikan. Siguro babalikan. Dumating agad yung rescue na pulis. Nakita ng pulis. Yung pulis yung nakakita na tinabunan. O di ba? Mabuti si Lord, gaano kabait talaga si Lord. Hindi para sa kanila. Amen. Na talaga naman. Babayaan. Kaya nandiyan si Lord parati eh. Alam natin yung kanyang presensya, hindi ba? At saka pasalamat na rin tayo, sabi nga ni Sister Lina, tayo na kahit paano merong ugnayan na sa Panginoon. Amen. Kaya wala. Kaya ako naniniwala itong programa natin na ito, binigay ng Diyos para magbigay inspirasyon sa ating mga kapatid. Kasi talagang maraming kahit ng mga tagapakinig natin, kahit tayo nga naglilingkod minsan nagkakaroon pa ng konting tanong sa ating amen po. How much more yung mga talagang hindi na nakaugnay kay Lord, medyo abala na sa buhay o masyado ng abala. Wala na si Lord sa kanilang presensya kasi nakafocus na sa mga gampanin, paano mabuhay sa hirap ng buhay na ito. Diba? Sana nga magkaroon na tayo ng kagalakan sa ating mga puso. At nakikita ko naman, ayan, nakangiti. Makikita niyo po kami dito sa Sister Lina. Kung titingnan niyo, masayang-masaya sa kabila ng sabing ganun. Bakit kaya nasasabi nila? No? Bakit kaya sa kabila ng pinagdadaanan, nakakangiti, nakakapagsabi na mahal ako ng Diyos? Mahal ka ba ng Diyos kung ganito nangyayari sa buhay mo? Pero pagka po talagang naunawaan yung pagmamahal ng Diyos, sa kabila ng problema, makikita natin ang kamay ng Diyos na magbibigay sa atin ng mas malalim na ugnayan at maunawaan natin kung ano ang nais ng Diyos sa ating buhay. Kaya Sister Minerva, kumusta ka naman? Ayan, ito naglibot pa ito kung saan napunta ito, no? Biyaya ng Diyos Amen. Thank you, Lord. Ako patuloy nagpupulit, nagpapasalamat sa ating Panginoon. Gaya nga po na sinabi na ating nanay, inalawad po ni Lord na kami makapagbakasyon sa Vietnam. Sa kabutihan po ng Panginoon, linggo po kami dumating, kinabukasan, sabi ni Sister Luz, pwede na daw ba akong mag-outreach? At kahit di po ako naka-schedule, sabi ko, okay, Sister Luz, kasi nakakalungkot man kasi hindi po ba nanay, marami pong nagkaroon sa atin na may mga karamdaman. Kaya talagang dito po mararamdaman yung pagmamalasakit, pagmamahal. Hindi kasi natin pwedeng ikatwiran na napapagod pa ako kasi alam naman natin na ginagamit lang yung ating kapatid. Si Lord yung tumatawag sa atin. At gaya nga po na sinasabi natin, ang daming nangyayari sa ating mundo ngayon. Di po ba nakakalungkot man isipin yung nangyari sa SCTEX. Kaya mas papurihan natin ang Panginoon kasi andito tayo, buhay pa tayo, ano man yung mga pagsubok ngayon. Sabi nga ni Sister Lina, iba't ibang klaseng bagyo, may number 1, may number 2 tayo. Pero ang kaputihan po talaga ni Lord, na tayo buhay ngayon, malakas, patuloy na ginagamit ni Lord, na yun po, nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil kahit marami po rin tayo pinagdadaanan na pagsubok, hindi po talaga nagsasawaan si Lord na tawagin tayo, pagtsagaan tayo ni Lord at yun po, patuloy lang pong gumanpan. At sa mga bawat tawag naman po niya, ito na pinapakita po sa atin ni Lord yung kanyang mga kabutihan, yung kanyang mga pagpapala na po hindi tayo malalagpasan. Paramdaman man ito, mga financial man ito, talagang andyan po ang ating Panginoon na lagi po tayong tutulungan. Katulad ni Sister Ana, na nakuha lahat, pero yun sa kanila, kasi alam ni Lord na yun ay gagamitin ng kanyang anak sa kanyang paghahanap buhay. At dun din po talaga pinapakita sa atin ni Lord kung paano natin siya kinakapitan. Yung kilala talaga natin si Lord na
huwag tayong mangamba kasi talagang kikilos at kikilos siya. At ngayon nga po, dito po sa atin, di ba nanay, may mga, sabi ko nga, karamihan din nga sa ating community, may mga edad na nga, may mga nararamdaman. Kaya kami medyo mga bata. Okay lang, sabi ko kay Sister Luz, sige Sister Luz, basta kahit araw-araw, okay ako, sabi ko ganun sa kanya. At ito naman kako yun talagang dapat natin sundan sa bawat tawag ni Lord. Nakakahiya kasi pagtatanggihan talaga natin si Lord. Hindi po ba? Kasi madali pong mga tuwiran eh. Pero alam ni Lord kung talagang tayo ba totoo ba yung pangangatwiran natin sa ating sarili. Pero ang sarap po kasi talaga sumunod pag lalo na po alam po natin na tunay po yung ating pagsunod. Ito nga pong radyo natin ngayon ay talaga namang na-miss ko rin po dahil ilang ko po na hindi po ako nakasama. Noong 2000 Hail Marys po, sa tulong po at biyaya ng ating Panginoon, ni Mama Mary, kahit 5 kami, ay talaga naman naging maayos din po dahil ala nga po sila Nanay Mercy, sila Dr. Lee. Talagang dito po nakikita kung paano po talaga tayo hinuhubog sa ating buhay spiritual, sa ating buhay pananampalataya, na ang sarap po sa pakiramdam na sa pagtugon natin ay tunay na si Lord ang naghahari sa atin. Kaya patuloy po ako nagpupuri sa Kanya. Amen. Nakakatuwa nga kasi minsan nga sabi nila sa akin, nakita ang comment, Sister Baby, sabi niya parang wala akong problema. Ako, natutuwa ako. Sabi ko, may problema pero si Lord kasama ko eh. Si Lord ang nag-aayos ng problema. Siya ang nagdadala. Kasi pag may problema ka na, sa totoo nitong ilang linggo na to, 3 weeks na nagpapa-check up ako. Minsan natatanong mo talaga, sabi nga ni Sister Nina, okay. Pero maisip mo na pag may dilim, may liwanag talaga no? Pagka meron kang problema, lahat ay magiging maayos kung titingnan mo ito sa pananaw na kasama natin talaga ang Diyos. Ang hirap talaga, no? Kaya maisip mo, bakit kaya tayo, sabihin nila, bakit kayo parang walang problema? Parang natutuwa, nag-share tayo, pero may kagalakan. Sa kabila ng problema, merong kagalakan kasi nangyayari ito, yung sabi nga natin, inaalala natin yung kabutihan ng Diyos eh. We recount the blessings na binibigay sa atin ng Diyos. Kung iisipin natin, kaya sabi ni Sister Lina, yung problema, hayaan natin, dumaan lang, wag na natin kapitan yun eh. Kasi pag nakipagbidahan tayo doon, sigurado, magbibidahan tayo, mag-i-stay ng konti yun, ano? Diba? Hayaan mo na lang, wag mo nang pansinin. Let it go. Kasi Tita Babes, pag ang problema kasi natin po ay dinibdib mo, in-entertain mo, mas maaapektuhan ka nito. Mas dadami. So, ang ginagawa ko talaga po, strong ba ako? Medyo, siguro. Pero lahat tayo kailangan maging matatag eh. At lagi ko pong isinasabi, Tita Babes, nung araw pa, naririnig nyo to, na walang darating sa buhay ng tao na di alam ng Diyos. At laging may solusyon agad ng Diyos dyan. So, ang kailangan lang po natin, accept natin, tanggapin natin. Natural, matakot ka, mag-alala ka. Pero hindi ibig sabihin, bumitaw ka na. Kung hindi, your will be done, Lord. Bahala ka na. Ako, lagi ko sinasabi, Tita Babes, na hindi ako makararanas ng isang problema na hindi ko kasama ang Diyos. Hindi papayag ang Diyos na hindi tayo samahan. Lalo na po tayong tagapaglingkod niya. Isipin mo nga, Tita Babes, ang tigas ng ulo mo. Itatali ka na. Hindi, kasi buhay na po natin, Tita Babes, mahirap nang mapigilan eh. Buhay na natin ito eh. No, kahit anong gawin natin, talagang darating yung point na itinutulak tayo ng Espiritu Santo na huwag kang matakot, bahala ako sa'yo. Nakakatuwa ka kasi madalas sinasabi sa akin, pati doktor ko, siyang sinabi sa anak ko, yung nanay mo ang tigas ng ulo. Dahil yung doc natin nalalaman, nagtotok ako. Nagtotok pa naman siya, sabing ganun, hindi ata sinusunod. Yun ang nakalungkot sa akin na, kaya ngayon sabi ko, okay, sunod na ako. Pero hindi ibig sabihin na complete bed rest, nandun lang ako, nakahiga ako, complete eh. Sabi ko, sabi ng anak ko, binibiro na ako. Siguro medyo naag-aalala talaga sila sa akin. Natural lang yun. Sa condition ko. Ako naman, naintindihan ko yun. Kaya sabi niya, itatali na kita, ibig sabihin yung nakikita na ng anak ko na
Kahit may sakit ako, sa totoo, hindi rin masyado akong dumadaing sa community, although nakikita nila, nagtutungkot ako eh. Nagtutungkot ako. Diba? Tapos sabi pa ng anak ko, nagigiya ka ba kasing magtungkod o ganito. Kung ano, biro na lang yan. Itatali kita. Pero nung parang nakita ko yung anak ko na nalulungkot kasi umaalis ako eh. Minsan umaalis ako, hindi ako nagpapaalam kahit naka-tricycle lang ako. No? Pero syempre, iniintindi ko rin yung pag-aalala nila. Pero nandun yung ardent desire ba, yung nag-uumapaw, maalam na gusto mong maglingkod. Kahit na may sumasakit, sinasabi ko nga, Lord, ito bang nangyayari sa akin? Okay lang, sabi ko na ganito ako. Baka ito ginaging way para mag-inspire yung ibang tao. Yun naman ang nangyayari talaga at alam ko kahit sa community. Makikita nilang tingnan mo nga si Sister Baby kahit hindi na makatayo, kahit hindi na makasalita, kahit na mapagana, nandito pa rin. Yun ang, iba-iba eh. Sa tingin ko, yun ang wineway naman ni Lord na maging daan din para ako maging effective sa mga kasama natin. Nakita nila na hirap na siya pero nandito siya. Yun ang madalas sinasabi lalo sa mga prayer groups na napupuntahan. Minsan nga nakatayo akong ganyan, halos nabubol-bol na ako. Sabihin nila sa sarili, tayo nga, lakas-lakas natin si Sister Baby nga. So parang nakikita ko na I'm being used also by the Lord. Kaya sabi ko, okay lang Lord, basta medyo komportable lang ako, no? Wag naman yung talagang sobrang pain. So, yun. Sabi nila, bakit ganyan ka? Para masaya ka pa rin. Tama yung sabi mo, Sister Lina, accept na lang. Kasi alam ko naman, sabi ko nga sa doktor ko nitong huli, yung 4 na doktor yung isa, Dok, hinto na po na ako magpa-laboratory uli kasi natapos ko na naman uli. Nakita uli, pero ang point is, ano gagawin namin sa'yo? Wala naman kaming nagagawa. Kasi yung sakit mo, patong-patong hindi lang isa patong-patong. Mga 5 klase na lahat na ng katawan ko. So ano gagawin? Sabi ko, okay no Dok, alam ko naman I'm happy. Kaya ako nagpumayag para makita yung progress ng sakit kung hanggang saan. O sabi niya, ito nga yun. Hindi ka naman pwedeng magpa-opera. Ako nang magsasabi sa'yo. Kahit sa age mo na yan, pag pinasok ka doon, lalabas ka, patay ka na. So sabi ko, okay lang Dok, sige, basta ako ganito. So, medyo high dose ang aking pain reliever na yun. No? Na i-take mo muna, huwag kang humihinto. Kasi pag nawala yung pain, hihinto na ako Sister Lina, hinto na naman Kung pwede, takbo na naman. Imagine. Naisip ko rin ba't ako tumango na magtutok ako ng maghapon? Because of that desire to help. Kasi kailangan. Amen, tita. Hindi makontrol talaga. Oo, hindi ako maintindihan ng iba Okay, nasabi ko nga, Tita Babe, no, sa ating sitwasyon, tayo, Sister Minerva, Tita Ana, hindi lang po tayo. Kasi iba na yung pananaw ng buhay po natin. Ako, sinasabi ko, naririnig nyo to sa akin. Di baling mamatay ako, gusto ko lang nagsaserve ako kay Lord. Ayoko kasi mamatay na nakikipag-chismis, nagsusugal, ayoko yun. Gusto ko kung mamamatay ako, nasa state ako ng pagsilingkod sa Diyos. Yun ako. Kahit may nararamdaman po ako, kapareho rin ako, Tita Babes. Hanggat kaya ko, yun ang sinasabi ko. Hanggat kaya ko, ibibigay ko pa po yung sarili ko. Kasi takot ako na baka bumalik ako sa dati. Naku! Ayoko na. Kaya talaga itong dalawa na ito, sabi ko nga sa kanila, mga bata pa kayo, marami pang dadaan na. Pero pag talagang nandiyan ka kay Lord, kahit na siguro naka-walker na ako kaya lang sabi ko, paglalakad daw ako, nang malayo, kunyari, mag-SM ako, huwag kong pipilitin. Pag may pain na ako talaga, stop muna ako. Gumamit na ako ng walker para balansyado. Or, gumamit na ako ng wheelchair para hindi na masyadong mabigat ito. Ako sa isip ko, okay lang, kahit naka-wheelchair ako, pwede akong mag-talk. No? Kahit naka-wheelchair ako, pwede akong mag-share, hindi naman ako mahihiya. At saka, parang sabi mga Sister Lina na talagang accepted mo na. Matagal ko nang sinasabi na kesa nagmo-malling ako, nakikipagbitahan ako, ano ginagawa ko, mas abutan ako na nagsasalita, nagpapahayag ng salita. Amen po. Amen. Pero yan hindi maintindihan talaga yan kasi ako out of love, alam ko, lalo yung anak ko nag-iisang lalaki. Doon kami nagkakaroon ng sabi niya, nanay, kasi hindi naintindihan kung gaano kita kamahal, iyak na naman ako. Kasi sabi niya, iniintindi niya ako.
So ngayon talagang sabi ko, o sige, dito na ako, complete bed rest. Pwede lang ako sa labas, nakikiusap, nagbabargain ako. Kahit dito na lang muna ako sa pirata o kaya magbabasa ako. Sabi niya, naintindihan mo ba ang complete bed rest? Naintindihan mo ba? Sabi ko, hindi, sitting naman eh. Uupo ako. Sana nilagay dyan ng doktor sitting. Bed rest na. Kaya nga nanay, inspirasyon din po namin kayo na sabi nyo nga kami yung mga bata na una nakakaya kay Lord pagka tumanggi kami. Pangalawa po, nakikita po talaga namin kami malalakas. Tapos yung mga nanay namin na sa kabila ng may mga nararamdaman, nagpupumili. Tapos kami tatanggi, di po ba? Kaya nakakahiya po. Kaya sabi nga namin, isa po, mga inspirasyon po namin yung mga nanay namin na talaga namang, yun din po, pangarap din po namin yung sa edad, sabi ko nga, makuha din namin, kami ni Sister Ana, yung mga edad nyo nanay, na hanggang 90. Hanggang 90 na nasa buhay paglilingkod pa rin po. At sabi ko nga, lagi rin po, darating din po kami sa edad nyo na yan. Pag sinasabi ni Nanay Lourdes sa akin, Nanay Nori, masakit yung ganito. Ay, Nanay, darating po kami sa edad na yan. Kaya sabi po namin, natutuwa po kami sa inyo kasi inspirasyon namin kayo sa kabila ng marami kayong nararamdaman. Tuloy at tuloy pa rin po yung paglilingkod. At yun nga, kahit na nasasabihan na nga na matigas ang ulo, pero yun po anak kita naman po yung kagalakan, yung nasa aura pa nga ni nanay, sabi namin nung charismatic mas, ba't parang wala naman sakit si nanay, ang ganda-ganda. O di po ka. Nakala mo Sister Lina. Ang ganda ni nanay, mas bumabata pa. Pag sobrang pain ko, kasi sobrang pain ko nung charismatic mas, uminom lang ako talaga ng pain reliever ko na malakas. Ang ginawa ko, nag-base ako talagang napakaganda. Nag-ano ako nag-choker ako, so forth and so on. Kasi ang point ko sa kanila, pag may sakit ka, huwag kang talagang hindi, parang lungkot na lungkot ka, tanggapin mo yun eh. Kaya sabi nila, alam mo, pagdating doon ako natutuwa, nagulat ako. Sa sinalubong ako, ilan sila, 4 ata. Niluloko mo ata kami. Yung word nila, tatawa ko doon. Kaya ko, bakit? Akala ko kung ano. Mukhang wala ka namang sakit. Niloloko mo kami na may sakit ka. Sabi ko, hindi, ganito dapat. Pag may sakit ka, maganda ka, ayaw naman ng Diyos ng ganun eh. Kasi ang point ko is, hindi naman ako pinababayaan talaga ng Diyos. All those years na ako may sakit, pag nire-count ko, dapat wala na ako sa mundo eh. Alam ninyo yung sinasabi ng doktor, dapat hindi ako aabot ng ganitong edad. Dapat ang buhay ko, pasasalamat na lang ng pasasalamat. Paano ako magdi-deny? Parang makakahiya sa Diyos, pinahaba ko yung buhay mo eh. Anong ibibili ko sa Panginoon? So, yun. Pasasalamat na lang kay Lord na sabi ko sa mga anak ko, maintindihan nila ako. Pati anak ko nasa Amerika. Sabi ko, anak, ganito, huwag kayong malulungkot, ha? Huwag kayong ang buhay natin, di natin hawak. Yung iba malakas, iba mahina. Kung ako man ganito, hindi natin alam kung kailan tayo kukunin ng Diyos eh. Ang gusto ko lang, kunin ako ng Diyos na nasa Kanya ako. Yun lang. Amen, amen. Amen. Yun. At saka ako sa totoo lang, ngayon ko lang sasabihin ito kay Sister Minerva, Sister Ana, o lahat ng kasama natin sa community. Dito sa community natin, dito sa Cabanatuan, I'm very, very proud na lahat kami talagang pamilya, Sister Lina. No? Intact kasi dito hindi yung magkakalayo kayo. Opo. Dito intact eh. So parang isang pamilya talaga na pag si nanay hindi pwede o ikaw, saluhan talaga eh. Tapos mararamdaman talaga yung pagmamahal. Yun ang naipunda natin. Pagmamalasakit, we belong to the family of God. Kaya sabi ko, natutuwa ako, ginabayan naman ng Diyos, hindi naman ako ang gumabay. Kung hindi mangyayari lahat yun kung hindi sa Diyos eh. Kaya, yun, I'm proud of you, all of you. Yung mga ginagawa ninyo, very proud ako sa God is good. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Sige, ngayon naman dumako na tayo sa ating topic, na makikita natin yung talagang kamay ng Diyos. Napakaganda kasi nitong pag-uusapan natin. Opo, ang ganda po. Kung wala ang Diyos, natin, successful tayo. Kaya ko naman ang buhay ko eh. Hindi ko na kailangan yan. Lahat ng tagumpay natin, akala natin atin yun eh. Okay. Pakibasa nga yung ating topic, Sister Minerva.
Amen po. Napakaganda nga po ng ating napakaganda po ng ating pagninilayan ngayon sa ating topic. Tagumpay na wala ang Diyos. Ayon sa Exodo chapter 33 verse 15, sinabi ni Moises, kung hindi mo kami papatnubayan ng iyong presensya, huwag mo na kaming paagisin dito. Maaaring makaranas ng tagumpay, ngunit wala ang presensya ng Diyos. Kung tagumpay ang mahalaga sa iyo, maaaring matuksok ang piliin ng tagumpay sa gawain sa halip na ang kaugnayan mo sa Diyos. Nag-alok ang Diyos sa mga Israelita na magsusugo siya ng anghel habang pumapasok sila sa lupang pangako para matiyak ang kanilang tagumpay sa bawat pakikipaglaban. Walang hukbo na makatatalo sa kanila. Walang pader ng lungsod na makapipigil sa kanila. Nakalatag sa kanilang harapan ang kayamanan ng lupain. Tila kukunin na lang nila ang lahat ng bagay na kanilang pinapangarap. Ang kulang na lamang ay presensya ng Diyos. Sinabi ng Diyos na matitigas ang kanilang ulo at hindi niya sila sasamahan kung malayo sa Kanya ang kanilang puso. Inihahayag ng karanasan ng mga Israelita na ang tagumpay ay hindi mangangahulugan tanda ng presensya ng Diyos. Huwag mo akalain ang iyong magandang kalusugan, ang maunlad mong negosyo, o ang paglago ng iyong ministeryo ay dahil sa presensya ng Diyos. Maaaring hindi mo sinadyang piliin ang tagumpay kaysa sa ugnayan mo sa Diyos. May karunungang nasabi ni Moises na gaano mang kalaki ang tagumpay, hindi ito maaaring ipalit sa pakikipagniig sa Diyos. Alam ni Moises kung gaano kabilis lumipas ng makamundong tagumpay. Ang kanyang kasiguruhan ay nanggaling sa kaugnayan niya sa Diyos. Sa paningin ng mundo, hindi tanda ng pagpapala ng Diyos ang tagumpay. Maaring ito pa nga ang magpakita na pinili mo ang pagpalit sa isang malapit na kaugnayan sa Diyos. Masisiyahan ka ba na magkaroon ng tagumpay, kapangyarihan at kayamanan, ngunit walang kaugnayan sa Diyos? Binibigyang halaga mo ba ang presensya ng Diyos sa iyong buhay kaysa pinakamalaking tagumpay na maaari mong maranasan sa mundong ito? Amen po. Tuloy na kinakausap po tayo ng Panginoon sa ating topic na ito ngayon. Yes. Yes, Sister Lina, hindi ba? Kung titingnan kasi natin, marami sa atin yung akala yung kanilang nararanasang tagumpay o success in life ay dala niyang sarili lang nila. Dahil sa yaman ko, dahil masipag ako, kaya umunlad ang negosyo ko, na wala na ang Diyos, bahagi ang Diyos sa kanila. Parang sila yung lakas ko, everything, no? Walang ang Diyos sa kanila, walang ugnayan. Gano'n lang nangyayari ngayon sa ating buhay. Di ba, Tita Lina, na alam naman natin yung reality of life, if you could, di ba, Tita Lina? Amen po. Kasi Tita Baby, pag sinabi kasi, ang katagumpayan po kasi sa akin ay maraming bagay yan. Tagumpay sa hanap buhay, sinasabi nga ni Sister Minerva. Tagumpay sa relasyon sa pamilya. Tagumpay sa kung anumang bagay meron ka. Pero hindi ka magtatagumpay ng tamang tagumpay na sabi ko nga pag kasi ang tagumpay na sinasabi kasama mo ang Diyos, mahaba yan, Tita Baby. Kumbaga, dumadaan ka sa magandang sitwasyon na everything na mangyayari sa buhay mo, thankful ka. Kasi kung sabihin natin, ay, mayaman ako, akin lahat yan, sikat ako, lahat ng tagumpay, dahil sa utak ako, matalino ako. Teka muna, lahat ng yan, nang meron ka, galing sa Diyos. Wala tayong pag-aari. Ngayon, tagumpay ka nga sa material, tagumpay ka nga sa negosyo, yun yung mabigat ng tita, yung kayabangan. Oh, sorry, gamitin ko sa kayabangan. No, kayabangan na gamitin ko. Ang yabang mo pero teka muna, yung kayabangan mo, may bagsak yan. Pag bumagsak ka, yun na yun, kawawa ka. Pero yung taong may tagumpay, mayumaman dahil alam niya, kasama niya ang Diyos, hindi siya pinabayaan ng Diyos. Tita, bumagsak man yun, hindi yung babagsak na tuluyan. Bakit? Kasi alam niya kasama niya ang Diyos. Masakit kasi yung tagumpay na bumagsak ka mag-isa Kaya maraming nagpapakamatay, maraming nangyayari sa buhay. Pero yung taong kasama ang Diyos sa tagumpay na sinasabi niya, kung hindi dahil sa Diyos, wala itong lahat na to, yun yung masarap, tita Gaya nga sa sitwasyon lang sa sakit, sa physical. Tita Baby, marami sa atin may mga sakit na sinisisi ba't siya pinabayaan ng Diyos.
wala ba ang Diyos? Dumating ako sa punto na ganyan Akala mo healthy ka, akala mo malusog ka, pero sa susunod na panahon, pwede kang bumigay, pwede kang magkasakit. So, ang tagumpay po kasi is depende sa klase ng tagumpay na meron ka. Tagumpay sa pagiging magulang, tagumpay sa pagiging ina, tagumpay sa lahat. No? Sample na nga, kung sa tagumpay mo, sinasabi natin successful ka bilang isang ama. Dahil napalaki mo sila ng tama, naiayos mo sila, nang hindi mo kasama si Lord, iba pa rin yung klaseng tagumpay na yon. Yun yung sinasabi na pagdating ng oras, manunumbat ka. Amen. Manunumbat ka. Kasi ikaw yung nagpalaki. Teka muna, uulitin ko, hindi natin mapapalaki ng tama ang ating mga anak kung wala kang biyayang nanggagaling sa Diyos. Yung karakter na nanggagaling sa Diyos. Love. Patient. Yung mahabang pangunawa, mahabang pangpasensya. So yung sinasabi ko na ang katagumpayan ay hindi mo pwedeng angkinin pang sarili. Amen. No, hindi mo pwedeng angkinin. Kasi pag inangkin mo pang sarili, pagbagsak mo, kawawa ka. Pero yung tagumpay na sinasabi mo, kasama mo ang Diyos, bumagsak ka man, may joy ka pa rin na kasama ko ang Diyos. May pag-asa pa. May darating pang maganda. Amen ba? Amen. 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 Opo. Tunay nga po talaga na ang hirap kasi naging tagumpay ka nga kung wala ka na maugnayan sa Panginoon. Na yun nga, mangingibabaw talaga yung kayabangan mo. Kasi nakakalungkot man po, marami po kasi talaga tayong kilala na akala inaangkin nila yung kanilang talino, yung kanilang kakayanan, yung kanilang lakas. Pero dito rin po, natutuwa rin tayo, Sister Ana, di ba? Ang dami kasi natin kasama rito, sila, yung mga doktor na talaga namang ginagamit yung kanilang tagumpay bilang doktor na talagang nakatugos sa Panginoon di ba, Sister Ana? Ang dami natin mga miyembro rito na hindi nila inaangkin kung ano man yung narating nila, yung tagumpay nila. Bagkus ibinabahagi talaga nila. Nakikita natin hanggang sa posisyon, mula sa una hanggang sa huli, ando sila, hindi sila umaalis. Makikita natin talaga kung paano yung tagumpay nila ay sila ay nakaugnay pa rin talaga sa Panginoon. Hindi sila nagiging mayabang. Kaya yun din yung talagang tignan natin, sundan natin. Kasi minsan mahirap kasi talaga na yung kahit naman nasa community tayo, minsan pag umiral din yung ating pagiging tao, nakala natin sa atin yon, sa atin nanggagaling, pero ginagamit lang talaga tayo ni Lord. Lalo na yung lalo ko talaga lagi natin hingi sa Panginoon na siya yung laging, ikublin niya tayo lagi sa kanyang likuran, na siya yung talaga makikita sa atin, hindi yung ating mga sarili. Kaya napakaganda nga nung mensahe ni Lord sa atin ngayon na yung tagumpay na ating puntahan, ito na tagumpay patungo sa Kanya. At ito nga yung isang inspirasyon natin na narinig natin kay Sister Lina, kay Nanay Baby, yung tagumpay nila na ang gusto nilang mangyari na mawala man sila anumang oras, nasa buhay paglilingkod pa rin sila. Hindi doon sa lumang mga gawain na hindi kalugod-lugod sa Panginoon. Dahil yun nga po, iba-ibang tagumpay ang natin tagumpay na pagiging isang ina, tagumpay na isang maayos na buhay paglilingkod. At yun nga po, di po ba, lagi natin talaga sinasabi na, Lord, salamat kasi patuloy mo kami pinagtsatsagaan na makapasok sa iyong banal na ubasan o pa maging manggagawa mo kahit hindi karapat-dapat. Yun po yung tunay na tagumpay na talagang tinuturo sa atin ng Panginoon. Hindi yung ating pagiging makasarili, hindi yung ating pagiging makatao. Kasi pag traineral natin yung ating pagiging tao, talagang iiral sa atin yung hindi magagandang ugali, gawa, kilos, pananalita, di po ba? Kaya ito Sister Ana, kung paano rin tayo hinuhubog, di po ba Tita Sister Lina, kung paano tayo hinuhubog sa ating buhay espiritual, na ito rin yung, ako po, pinakabata po kasi ako sa community, Sister Lina dito, lalo na po sa aming grupo, na sabi ko nga, Lord, talagang yung mga nakakatanda na to sa amin, mga nanay namin, ito pa rin talagang gusto ko masundan. Paano silang sumusunod talaga sa paglilingkod, sa buhay paglilingkod, at kung paano talaga napupumilit sa kabila po ng lahat ng mga gampanin, gusto gampanan lahat, na yun nga po, yung kalusugan talaga rin natin ay biyaya sa atin ng Panginoon. Amen po. Amen. Amen.
Amen. Talaga naman pong yung tagumpay na wala ang Diyos. Parang, di ba Sister Lina kasi, Sister Benero, pag sinabi ko sa yung tagumpay, pag wala si Lord, yung isang iglap lang eh, di ba? Example na lang po, yung 'di ba yung mga nananalo sa loto, 'di ba, yung hindi pinaghirapan yung kanilang pinanalunan na parang yun eh nagtagumpay sila financially na nagkaroon sila ng ganon, pero hindi nila sabihin eh pinagpalit na nila si Lord. Kasi nung nanalo sila, nagkaroon sila ng gano'n, parang nakalimutan na nila si Lord, 'di ba? Kasi ang ano nila, parang ang pinanghawakan na nila yung pera na nanggaling nga sa yung napanalunan na yon. Ibig sabihin, tagumpay yon. Maliban na lang kung yun talagang pagkakataon na yon ay nagamit talaga sa mabuti, na nagamit talaga para maitulong, maiano sa kapwa. Yun nga yung tagumpay na mabilis nawawala, hindi nagtatagal. At maaaring bumalik din sa dati. Pero pag yung tagumpay mo talaga, laging kasama mo si Lord, nasa maliit na bagay, malaking bagay na biyaya na galing kay Lord, ipinagpapasalamat mo sa Kanya. Kasi alam natin, nakasama natin si Lord. Lalo na po ako, nakapagpalaki na po ako ng mga anak. O di po ba? Masasabi ko po yan, na natagumpay po yun dahil kasama ko si Lord, dahil sa awa ng Diyos. Kasi kung sa sarili ko lang, hindi ko makakaya yun, di po ba? Limang anak na palaki mo na. Tayo po lahat, di po ba? Nakapagpalaki na tayo ng anak. Yun po, inaangkin ko na isang tagumpay, pero alam ko, kasama ko po si Lord. Kasi kaya ako nagawa yon dahil sa tulong at sa awa ng Diyos. Amen po. Amen. Meron akong isi-share lang, Sabi nga natin yung ating nangyayari kahit sa pamilya, pagpapalaki ng mga anak sa pamilya. Kasi naniniwala ako na gustong i-focus ni Lord dito. Yung paano ba natin pinalaki yung ating mga anak, isa yun, na kung wala ang Diyos kasi inaangkin natin na kailangan napalaki ko yung mga anak ko, napag-aral ko sila sa malalaking mga uhusay na paaralan, mga universities and so forth, parang ikaw yung proud na proud. Kasi ikaw talaga yung gumawa nun. Masipag ako, nagtrabaho ako, and so forth. Pero kasing storing parati kung sinasabi, ewan kung nasabi ko na dito sa ating radio program, merong isang nanay, mag-asawa sabi natin, na isang gabi, tumatawag sila sa pari. Isang madaling gabi, araw sa Amerika yun. Tapos sabi nila, iyak ng iyak. Akala nung pari may nangyaring masama. Sabi niya, Father, meron lang po kaming sasabihin. Saan po ba kami nagkulang sa pagpapalaki sa aking mga anak? Alam niya, mayaman sila Napag-aral yung mga anak na punta sa abroad na ngayon. Tapos sabi niya, iyak ng iyak. Bakit po? Mali po ba yung ginawa namin sa aming mga anak? Hindi ba? Father, kasi kilala ni Father yung family. 3 yung anak ko. Yung isa, presidente ng isang kumpanya sa Amerika. Yung isa, ganito, bahay. Ang laki-laki, ganito. So, bang successful lahat, 3 yung anak niya. Father, saan po kami nagkamali sa pagpapalaki? Ayan. So, tingnan natin kung saan nagkamali. Wala kayong mali, sabi ng pare. Hindi kayo nagkulang kasi napag-aral nyo sila, nakatapos sila. Kaya lang, sabi niya, wala kayong mali, pero kulang. Kulang, take note, kulang yung kanilang pagpapalaki. Bakit, sabi niya? Ano ba nangyari? Father, sabi niya, tinatawagan ko po yung anak ko kasi may edad na sila, tulad ko. Sabi niya, anak, nagpapagawa kasi kami ng chapel. Pwede pang sabi niya, magbigay ka naman, donate ka naman, magtulong ka. Sabi ng anak, aba mami, hindi ba tinulong mo sa amin maging masipag kami, mag-aral kaming mabuti, para lumaki kayo, maging successful kami, yan, maging tagumpay kami. Pero, kaya mami, eto, nag-aral kami, naging masipag kami, maging matagumpay kami. Bakit ngayon hihingan mo kami ng pampagawa ng chapel mo? Di ba? Hindi ka ba natutuwa? Successful kami, laki ng bahay namin, dami namin ganito. Naiyak yung nanay. Tapos sinabi na naman, tinawagan yung isa. Kung baga sabihin natin, paikliin natin, pare-pareho ng sinasagot. Di ba tinulong mo sa amin maging masipag kasi masipag ka, maging mayaman, pag mayaman kami, matutuwa ka, and so forth and so on. Saan kami, Father, nagkamali? Kulang po yung ginawa nyo.
Masipag po kayo, lahat ginawa nyo. Pero hindi mo sinabi ganito, anak, mag-aral kang mabuti para maging successful ka. Kasi lahat na yan mula sa Diyos. Ayan yung Sister Lina. Mula sa Diyos. Amen. Yung nag-pinag-aral ka, kami nagtrabaho kami, mula ito sa Diyos. Ano man meron tayo mula sa Diyos. Kaya dapat matuto ka kung ito ay matagumpay na ikaw ay magbahagi at alalahanin mo yung mga tao sa paligid mo. Kasi whatever you have is from God. No, successful ka, doon ang kulang. Baka yun sinasabi rin natin, marami ngayon na sinasabi lang sa mga anak, mag-aral kang mabuti para yumaman ka, para makapag-aral ka, para maging successful. Yun nga sinasabi natin, ay yung tagumpay. Ano ba yung tagumpay? Maraming pera, maraming bukid and everything, you have everything in life, yun lang ba yung tagumpay? Tagumpay na sabi nga natin, ang dali-daling bumagsak at mawala rin. At pag nawala, you will be the most unhappy person. Amen. Kasi kung kasama mo nga si Lord, medyo tumagilid man yung negosyo mo, sabi nga, meron pa rin hahawak sa'yo at magtataas sa'yo. Kasi ang di ba, Tita Lina? Amen, Tita Babe. Salamat kay Lord. Kaya kayo mga bata, tayo pa rin. At kami pa, tama rin kasi mga anak namin mahina. So, sila pa nag-lecture sa akin kung minsan. Parang kung minsan masakit ang aking katawan, yung ito, sasabihin, na hindi ba hawak kay Lord? O yung faith natin, yung gano'n. Kasi talagang sila, nandiyan, successful man, pero naglilingkod, may time pa rin maglingkod at magbahagi ng buhay sa Panginoon. Amen. So sana ay nakaintindihan natin, Sister Ana, Sister Minerva, mga bata pa kayo, huwag natin parating, sige mag-aaral kayo para yumaman kayo, para lumaki bahay nyo, para maging matagumpay kayo. Ano ba ang tagumpay? Ang tagumpay dapat nakaugat sa Panginoon. It should always be good. Pero hindi tagumpay kung ikaw lang sa sarili. Yun na nga sinasabi ko, Tita Babes, kanina na ang tagumpay na kasama mo si Lord, tumagilid ka mo, bumagsak ka man, hindi ka hindi ka matatakot dahil alam mo, kasama mo ang Diyos. May pag-asa. Yun yung mga taong nagtagumpay ng sa sariling niyang kakayanan, yun yung pagbumagsak, sila yung pinakakawawa. Hindi nila matanggap yung sitwasyon nila. So, sa pagiging magulang, sa pagiging ama o anak, sabi ko nga totoo, tama po nasa pagpapalaki ng magulang kung ano yung magiging resulta ng kanilang mga anak. Dapat talaga laging nakaugat kay God. Sa lahat ng bagay dapat. Ako nga po lagi ko sinasabi sa mga apo ko, sa mga anak ko, matuto tayong magpasalamat sa lahat ng bagay. Dahil kung wala ang Diyos, hindi mo isang Tita Baby kasi nakakalimot ang taong magpasalamat. Feeling nila lahat ng yun ay kakayanan nila. Di po dapat lahat ng bagay pinapasalamatan natin ang Diyos. No, maliit ang bagay, malaking bagay, dapat marunong tayong magpasalamat sa Diyos. Amen. Tsaka yung makita lang natin na buhay tayo after all this everyday. Amen. Sa Lord. Akala kasi ng iba yung buhay na masarap, maligaya, yung mga yung grandoso, yung talagang grandoso talaga. Malaking biyaya. Ang point nga natin, Sister Lina, sabi ko, nakakalimutan natin magpasalamat sa Diyos. Yung tang tayo ay nakabangon, nakakain, lumakad. These simple things, sakala natin automatic yun, hindi po. Yung ikaw na igagalaw may kamay mo, pasalamat ka, nakaligo ka, nagpunta ka, everything. Parang ginagawa mo na, thank you Lord. Thank you Lord, everything. Amen. Dapat thank you na yan, walang katapusan. Bakit? Kasi yung hininga ko, walang katapusan. Ako yun ang inaano ko Diba? Kailangan pasalamat kay Lord kasi nakakahinga ka Paano kung biglang cut yun? Diba? Everything. Lahat. Meron ka. Pasalamat ka. Kahit kinakain mo lang yung asin or ganito. Everything talaga. Everything. Pasalamat sa Panginoon. Kahit yung sakit na nangyayari, tingnan mo pa rin ito na may magandang mangyayari. Kahit yung problema sa pamilya, sabihin natin, pasasalamat ka rin kay Lord kung makikita mo yung kamay ng Diyos na talagang mag-aayos sa problema. Everything should be Amen. Yun nga po na yun nga po yung lahat ng nangyayari sa buhay natin. Pagka talagang sabi nga kay problema man yan, kay masayang pangyayari man yan,
Kasi nga, yung tagumpay kasi, yung ibang tao nga talaga, sinusukat nga yun sa malalaking yung yaman, material things, di ba? Inaano nila tagumpay pag meron kang bahay, meron kang kotse, meron kang Mansion. meron kang mansion, tagumpay ka na sa buhay. Yun yung minsan yun yung basihan nila ng tagumpay. Pero ako, masasabi ko na tagumpay ako kasi kasama ko si Lord. Kahit ano man yung nangyayari sa akin, ano man yung nangyayari sa mga anak ko, na syempre andun lagi yung paalala. Trabaho, trabaho, trabaho kayo ng trabaho. Sabi kong ganon. Pero dapat nagpapahinga din kayo. At syempre, laging-lagi kayong magpapasalamat kasi yung lakas nyo galing kay Lord. Yung talino nyo, yung wisdom, yung skills nyo, galing kay Lord yan. Kasi dapat, pag tagumpay kayo, dapat tagumpay din si Lord. Kasi siya yung talagang naggagabay, siya talaga yung tumutulong, siya talaga yung nagbibigay sa atin ng lahat ng mga bagay na to. Sabi mo nga, talagang kawawa nga din talaga. Hindi sabihin, yung mga tao nga na masyadong yung believe sa sarili, yung sinasabi na magaling, ako magaling. Di ba yun na yun yung believe talaga sa sarili, na ako narating ko to kasi dahil sa sarili kong pagsisikap, ginagawa kong araw ang gabi. Di ba? Hindi na nga ako halos natutulog pag sinasabi pa nila, kaya ako nagkaroon ng ganitong bagay. Pero yun nga ang masakit doon. Kasi pag isang araw may nangyari, kaya yun talaga iba, bumabagsak. Ayaw nang bumangon, ayaw nang tumayo, nagmumukmuk na lang. Kasi wala na silang kakapitan. Kasi ang kinapitan lang nila yung sarili nila. Bumigay yung sarili nila. Di wala na. Di po ba? Yun na yung iba po talaga pagka kay Lord tayo nakakapit. Kahit pagsubok man, kahit mga blessing, mga talagang pag galing kay Lord, alam mong kasama mo si Lord, hindi ka na talaga matatakot. Kasi alam mong merong Diyos na tutulong sa'yo, merong Diyos na mag-aangat sa'yo, pag bumagsak ka, merong Diyos na magtatayo sa'yo. Amen po. Yes. And we have to see everything. Sabi nga Tita Lina, lahat ng nangyayari sa atin, kahit na yung sa tingin natin pinakamahirap, sabi na, ewan ko kung paano natin i-describe, pero kung maniwala tayo na talagang si Lord, pinapayagan nga yung word na minsan na sa iba. Sabihin nila, yan, mayaman yan kasi ganito, tingnan niya, naghihirap yan. Ayan, minsan natutuya pa tayo, naglilingkod kayo sa Panginoon. Pero bakit ganyan ang buhay niyo? Parang hindi nila maunawaan talaga yung sarap, yung katuwaan, the joy of being with the Lord. Kasi sabi na, ikaw, Sister Baby, parang wala kang nararamdaman. Minsan parang ang saya mo pa, nakukuha mo pang ganito sa kabila ng ganyan ng Kasi saya ako masaya. Alam ko si Lord naman, hindi ako pinapabayaan. Bakit ako nakakatayo? Dahil pa rin sa Panginoon. Without God in my life, yun lang sabihin ng doktor na dapat po hindi kayo umabot ng ganyang edad. Dapat po 40 to 50 years old lang po lahat ng may klaseng sakit na kamukha na sa inyo. Last week, ulitin ko ulit kasi sa mga nakikinig, alam po may mga sakit kayo, anuman. Sinasabi niya, naipatong-patong na po na yung pinag-referral sa akin na bagong doctor, Sister Lina, yung vascular peripheral doctor kasi ganito, in-scan nga lahat. Pag ano niya, sabi niya, kasi mami, hindi kita pwedeng pangakuan na kaya natin yan. Sabi niya, palala ng palala. In the end, ganito mangyayari. Kasi po, patong-patong na po ang sakit nito. Parang siya yung lungkot kasi first time ako ni-refer. Sabi ko, ay, okay lang doktor yan. Siguro na. Ay, okay lang doktor yan. Tanggap ko po yan. Kaya nga po, hinto na po ako uling magpa-check up, laboratory. Sayang lang Alam mo kung bakit sayang. Pag may nakita doon, ito yung hindi naman nag-block kunyari, nagbabare ugat mo, pwedeng operahin No? Sa akin, hindi naman nagbabare namamagat siya, kumikipot na lang. Ano gagawin mo? Hiniwain lahat ng ugat mo and so forth. Kaya happy naman ako kasi alam ko kasama ko si Lord. At Amen po. Ng mga Diyos. Sa kabila ng may problema. Ang sarap-sarap ng pakiwari mo. Yun na, Tita Baby, yun na nga sinasabi ko, yung sinasabi mo na yan. Tayo na kay Lord, yan ang sinasabi natin. Paano na yung mga taong dumadanas ng katulad ng pinagdadaanan natin? Na ang alam lang kay Lord ay bangko.
Ang alam lang kay Lord ay doktor na pag kailangan pagalingin. Paano kung hindi binibigay at inaalaw na mangyari? So hanggang saan yung relasyon nila sa Diyos? Yes. Hindi po Alam mo, ba? parang tayo gagamitin tayo ng Diyos. Isa pa rin yung sabi ko, salamat ginagamit tayo ng Diyos sa kabila nito. To help them. Talagang marami kaya itong mga programa na ito na sana, programa ng simbahan natin, maging inspirasyon sa kanila. Kaya nga kung minsan paano sister, ganito, parang ano naman yata, hindi totoong nangyayari sa buhay natin. Kaya sana, maging inspirasyon. Amen. Amen. Sa buhay nga namin, nanay, opo, sa buhay naman po namin, sabi ko nga, nakalakhan namin yung yung paglilingkod talaga. Sabi nga nung mami ko, wala akong yaman na maiwan sa inyo, pero yung nailapit ko kayo sa Panginoon, di po ba, kasi kilala kami noon na labandera, pero hanggang ngayon 75 na yung mami ko, nasa buhay paglilingkod pa rin sa kanilang parokya. Na ito rin po yung nailapit kami ng mami ko sa kami magkakapatid sa buhay paglilingkod, na ito rin po yung ibinabahagi rin namin sa aming mga anak. At sabi ko nga, baliwala yung tagumpay ng mga anak natin kung talaga hindi rin natin sila na ipatungo sa ating Panginoon na sa buhay paglilingkod. At ako rin po, sabi ko, nakapagpatapos ako ng mga anak dahil sa ating Panginoon, pero malaking tagumpay kasi yung talaga nakikita rin natin, nakasama natin sa buhay paglilingkod sa ating community, sa ating simbahan, at sa lahat, yung naturuan din natin sila na magbahagi, na kung ano man yung meron, magbahagi, dahil yun nga, sabi nga ni Sister Ana, ano man yung meron kayo, biyaya sa iyo ng Panginoon yan, galing yan sa Panginoon. At yun din yung lagi namin naririnig sa aming nanay, baby, na ano man yung narating nyo, ano man yung meron kayo, ano man yaman yung meron kayo sa mundo, kung wala kayong kaugnayan sa Panginoon, bali wala. Di po ba? Kasi yun nga po, talagang matagumpay sa ating buhay, yung patuloy na pakikipag-ugnayan natin sa ating Panginoon. Amen. Amen. Kaya okay lang tiyayo, sabi nga natin hindi natin masusukat ang tagumpay sa dami ng pera, laki ng bahay o ganito. No, ang tagumpay ay yung kasama mo si Lord. Sabi ko nga, kahit yung mga anak ko, walang mga milyonaryong masasabi kasi natidinig ko, ay milyonaryo anak, okay lang yan. Kasi mas milyonaryo sila. Pag sinabing, mayaman ka sister baby, ako pinakamayaman sa buong lahat ng tao. Kasi si Lord ang kasama ko, walang pwede. Amen. Mayaman yung tao ko. So ako, panatag ang buhay ko kahit na ganito. Amen. So ngayon naman, dumako tayo sa ating muna, no? Sa santo na lang, isang santo na lang natin, Sister Ana, sa araw na ito. Kasi huwanan din natin yung mga santo sa kanilang ginagawang paglingkod sa ating Panginoon. Yes, Sister Ana, please. Yes po. Sinasama nga po natin sa ating programa ang ating Saint of the Day dahil sila nga po ay nagsisilbi nating huwaran at gabay na dapat ay matularan natin sa kanilang talagang mga pagsasakripisyo at saka yung kanilang paglilingkod. At ang ating nga pong Saint for the Day ay isa lang po muna yung kukunin natin. Siya po ay si Saint John of Avila. Si Saint John of Avila po ay siya po ay galing sa isang pamilyang may kabuhayan, mayroong pera, kaya po siya ay napag-aral sa isang universidad. Siya po ay 14 years old pa lamang nung napasok sa isang university. At yun nga po, at the age of 17, tinawag na po siya nakita na po niya yung calling niya sa religious life. Kaya siya po ay nag-aral ng theology, at ng philosophy, at naging abogado nga din po siya. At siya po ay isang powerful preacher. Ayan. Ibig po sabihin talagang yung kanyang panahon ay talagang ginugol niya at siya po ay talagang magaling po talaga siya, matalino, mahusay. Mahusay po talaga siya. Kaya po siya, kahit po yung mga ibang pare, yung mga pope, yung mga humihingi pa rin sa kanya ng teaching para dahil alam na po nila na talagang siya ay isang mahusay na preacher. At sana nga po ang nais po niya ay maglingkod siya sa Mexico, sa India, pero hindi po siya pinayagan. Kaya yung kanya pong panahon ay ginugol po niya sa paglilingkod sa Spain.
At doon nga po, ito nga po si St. John of Avila, siya po yung spiritual director ni St. Teresa of Avila. Ayan, tsaka po yung iba pang mga si Saint Francis Borgia, si St. John Borgia, opo, St. John of the Cross, siya po yung spiritual director ni itong si St. John of Avila ay spiritual director nila St. Teresa of Avila. Yun nga po, talagang siya, yung mayaman po sila, nung namatay po yung kanyang mga magulang, yung kanya pong minana, ipinagdili niya po lahat yon para makatulong po sa mahihirap. Talagang, yun naman po talaga yung mga sakripisyo nila di po ba, no? Siya kahit po mataas yung katungkulan niya, kahit alam niya na siya ay tinitingala na, pero hindi, sabi nga hindi rin yun niya ipinagyabang. Hindi rin niya, ang talagang umiral sa kanya ay talagang marubdob na paglilingkod, pagtulong sa mahihirap, lalong-lalo na sa kanyang nasasakupan. Imagine po, 40 years po talaga siyang naglingkod na talagang yung ginagawa niya, preach siya, turo lang siya ng turo, nagtuturo siya sa mga sa simbahan at lahat po ng may mga sinulat din po siya na yun po yung kanyang mga naiwan na nakatutulong hanggang ngayon. At naging huwaran po siya, hindi lamang po ng mga yun nga, yun sila Saint Teresa, sila po yung gumabay doon. Marami po siyang natulungan din. At kaya po dumating din yung panahon na sinasabi na yung mga tinuturo niya hindi maganda, hindi tama. Sa panahon naman talaga na yon, hinahanapan talaga ng mali, ng kamalian para parusahan. So, ganun din po yung nangyari sa kanya, naparusahan, nakulong, pero nakalaya din naman dahil hindi naman po sapat yung mga ibinibintang sa kanya. At sa kanya po ding tumanda po siya ng nasa paglilingkod, pero hindi po siya bumitaw hanggang sa siya po ay mamatay na. Sabi nga po, di ba, katulad ng sinasabi ni Sister Lina, gusto niya kung siya babawian ng buhay ay nasa paglilingkod pa rin. Di po ba na yan, no? Kaya ito nga po talaga yung napaka magandang halimbawa na iniwan sa atin ng ating mga saints na talagang tunay na namuhay po talaga sila ng nasa paglilingkod, na talagang talagang inaano ang kapangyarihan ng ating Panginoon. Amen po. Salamat, Sister Anna. Alam niyo, hindi ba talaga naman ganun sabi mo nga, nagtuturo siya, hinahanapan siya ng butas. Kung minsan tayo talaga, we are persecuted, we are rejected also. Pero nakita natin kung paano yung binigay na regalo sa kanya ng Diyos. Kasi iba-iba tayo ng regalo, di ba? Yung talent natin, binibigyan tayo. So, ang maganda doon, kung ano man talino meron ka, huwag kang maiinggit sa kapwa mo. I-develop mo yun. Kung ang regalo sa'yo ay pagpapahayag to it, no? I-develop mo yun kung ang ibang lugar, iba-ibang dimension yung ating mga talent na binigay. Yun ang maganda doon. Gamitin lang natin to the best yung ating mga talino. At gumayak tayo bilang lingkod na talagang we will be persecuted and rejected. At kung tayo ay talagang lingkod, hindi lang naglilingkod ka, kung hindi binabahagi mo, kung ano man meron ka, talino, physical, lahat ng material, ginagawa mo yun. At siya yung dapat natin maging huwaran bilang isang lingkod ng ating Panginoon. Amen. Sana po ay maging modelo natin siya, maging inspirasyon natin, dahil tayo po ay alam natin tulad ng mga santo, kamukha rin natin sila, pero nung nakilala nila ang Diyos, talagang nanatili sila sa ating Panginoon hanggang sa wakas ng kanilang buhay. Amen. Amen. So ngayon po ay medyo ko na kasi tayo po ay magpapahayag ng mabuting balita ng natin para po sa araw ng bukas, araw ng linggo. At ito pong ating mabuting balita ay babasahin at ipaliliwanag sa atin ang ating kasama na si Sister Lina Regalado. Amen po. Sumayin niyo ang Panginoon
At sumayin niyo rin. Ang magandang balita ng ating Panginoon ay hinango sa aklat ni Juan, chapter 6, verses 41 to 51. Papuri sa iyo, Panginoon. Papuri sa iyo, Panginoon. Nagbulong-bulungan ang mga Hudyo. Sorry, Paul. Hindi ko pumatao. Walang makalalapit sa akin malibang dalhin siya ng amang nagsugo sa akin. At ang lalapit sa akin ay muli kong bubuhayin sa huling araw na susulat sa aklat ng mga propeta at isilang sa lahat ay tuturuan ng Diyos. Ang bawat nakikinig sa Ama at natututo ay nalalapit sa akin. Hindi ito nangangahulugang may nakakakita sa aking Ama. Yaong nagmula sa Diyos ang tanging nakakakita sa Ama. Sinasabi ko sa inyo, ang nananalig sa akin ay may buhay na walang hanggan. Ako ang pagkaing nagbibigay buhay, kumakain ng mana ang inyong mga ninuno nang sila'y nasa ilang. Gayon may namatay sila. Ngunit, ang sino mang kumain ng pagkaing bumaba mula sa langit ay hindi mamamatay. Ako ang pagkaing nagbibigay buhay na bumaba mula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ang sino mang kumain nito. At ang pagkaing ibibigay ko ay ikabubuhay ng sanlibutan ay aking laman. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon, pinupuri ka namin, Panginoon Kristo. Ang ginamit kong gospel, Tita Babes, gospel last Thursday, no po, yung pagkain nagbibigay buhay, no po, na ang lumalapit kay Lord ay talaga naman pong sinasabi nga magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Siya ang pagkain. Ang pagkain, kagaya na pinagsasabi, pinag-uusapan natin kanina, no? Ang katagumpayan ng tao ay hindi base sa iyong kaalaman at kakayanan. Kung hindi, ang katagumpayan ng isang tao ay ang laman ng Diyos ang kanyang tinatanggap. Yung biyaya ng salita ng Diyos ang nagbibigay ng daan para magkaroon ng isang tagumpay na buhay ang tao. Amen. Ang tagumpay po kasi sasabihin ko dito, iano ko sa gospel ay ang taong sumusunod sa Diyos po kasi ay may magandang hinaharap na buhay. May kapayapaan, may pagkakaisa, at number one dito ay love. Kaya nga kung mahal mo ang Diyos, susundin mo ang kalooban ng Diyos. Hahanap-hanapin mo ang salita ng Diyos. Hindi ka mabubuhay pag wala ang Diyos. Amen. Amen. Kasi, gaya ng Tita Base, magandang halimbawa, no? Na ang taong, hindi po kasi tayo maghahangad na buhay na humaba yung buhay natin. Sabi mo nga, Tita Babes, yung sakit na yan, hanggang 50 years old, pero nasa ilang edad na tayo. Sa ako po, sa sakit ko, leukemia, sa lahat ng pinagdaanan ko, rheumatic at lahat ng sakit, hanggang sinasabi, maswerte ako kasi umabot pa ako ng 70. No? Ano bang ibig sabihin? Yung natitirang buhay o yung sinasabi nating buhay, lalo na po sa panahon ngayon, kahit si Sister Ana, Sister Minerva, hanggat bata pa tayo, hanapin ang salita ng Diyos na nagbibigay buhay. Yung buhay na hindi kayang bayaran ng pera, hindi mo pwedeng pagsumikapan, magtagumpay sa lahat ng bagay, kung hindi pagsisikap, maghari ang Diyos sa buhay natin. Na kapag ang Diyos ang nabubuhay sa atin, sisiguraduhin ko may magandang kinabukasan. Ano yung magandang kinabukasan? Meron kang tahimik na buhay. Iiwas ka sa kagalit, wala kang kaaway. Meron kang love, yung love na hindi ka maghanap ng tao na ito lang mamahalin ko, ito lang gugustuhin ko. Lahat mamahalin mo. Kasi yun yung sinasabi, kaya ka nabubuhay, nabubuhay ka dahil nabubuhay ang Diyos sa'yo. Ang tamang pamumuhay na magiging daan natin ay kailangan kasama mo ang Diyos na nabubuhay sa pagkatao mo. Yung character, attitude ni Lord, dapat yun yung nabubuhay sa atin para ikaw at ako ay magkaroon ng sinasabing buhay na walang gagat. Tinatrabaho. No? Kailangan natin maging mabuti, magpatawad, humingi ng tawad, gumawa ng tama. Para magkaroon ka ng pangako ng Diyos na magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kailangan mong tanggapin si Kristo sa'yo. Kailangan makita si Kristo sa pananalita mo. Kailangan makita si Kristo sa ginagawa mo. At yun na nga po yung nangyayari. Na sample, si Tita Baby, magandang halimbawa. Bakit? Sa edad niya, na dapat nahihiga na lang, na may sakit, nagagalit na yung mga anak. Pero sige pa rin. Bakit? Kasi naniniwala siya na nasa sa kanya ang Diyos, kaya siya nabubuhay. Nabubuhay si Tita Baby physically, kahit nasasaktan, kahit nahirapan, di nagrereklamo. Yun yung sinasabi, nagiging magandang halimbawa tayo na napapakita natin si Kristo
sa buhay natin. Eh kung papakita natin lahat na lang ng bagay, nagsiserve ka kay Lord, angal ka ng angal, reklamo ka ng reklamo, wala kang inabangan, kung di mali ng asawa mo, mali ng mga anak mo, wala kang ginawa kung hindi punahin lahat ng mali ng kapwa mo, pero nakikitang nagsiserve ka kay Lord. Yun yung sinasabi na hindi po pwede kasi pakitang tao lang ang pagpapakita natin kay God. Na sa ayaw at sa gusto mo, hindi mapipigil ang Espiritu Santo na ipakita kung anong uri ng tao meron ka. Kung ikaw ba'y kasama mo si Kristo at wala si Kristo. Kaya nga po, habang maaga pa, sa ngayon, bata pa kayo si Ana sa mga kasama natin sa oras na ito. Hanggat kaya pa po natin, tanggapin natin yung salita ng Diyos, itabuhay natin. Mabubuhay ka ng tama. Mabubuhay ka ng walang kaaway, mabubuhay ka ng mapayapa. At kahit patong-patong problema mo, kahit patong-patong yung utang mo, nakangiti ka pa rin. Kahit may nararamdaman ka na sa physical na katawan mo, nakangiti ka pa rin. Hindi ka napapagod, hindi ka nanunumbat. Gumawa ka ng tama, hindi suklian ng tama, hindi maganda. Gumawa ka ng tama at hindi sinusuklian ng tama yung ginagawa mo. Hindi ka manunumbat, hindi ka mapapagod. Gawa ka pa rin ng gagawa ng tama. Hindi ka maiinis. Alam mo yung salita na walang kapaguran ng paggawa ng mabuti. Bakit? Kasi nabubuhay si Kristo sa atin eh. Sabi ko nga ikaw, ako, tayo pong lahat. Malalaman naman natin kung tatatrabaho na ba natin yung pangako ng Diyos na magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Malalaman mo na no, sa panahon na ngayon na sabi nga ni ako nga po tingnan nito. Meron sometimes nga makakapagtanong ka, hindi mo magsamang magtanong kay Lord. Lord, nandiyan ka pa ba? Naririnig mo pa ba ako? No? Sa sitwasyon namin ni Tita Baby, no? Exempted na ba kami sa problema? Hindi na ba kami makakaranas ng problema? Hindi po Hindi po Ang kagandahan sa buhay natin na ihanda tayo ng Diyos sa mga problemang darating natin sa buhay na matatanggap natin kasi alam natin kasama natin siya. Natatanggap natin anumang bagyo, anumang pagsubok sa buhay natin nang wala kang katakot-takot. Nakangiti ka pa nga Masasabi mo pa, buti na lang nandiyan si Lord. Kung wala si Lord, paano na kaya? No, masasabi mo na oh my God, thank you Lord, nandiyan ka. Sample nga po yung sinasabi ko nga, short sharing lang ito. Sa pinagdaanan po namin, Tita Babes, talagang in 1 month lang po sa loob ng 1 buwan. Hindi mo alam saan patatakbo. Financial, lalo na. Libo na, 100,000. Nasa 1 milyong mahigit na po kung tutuusin. Sa 1 buwan lang, anak mo, banugang mo, parehong may sakit. Parehong nasa ospital, yung anak ko nasa ICU, yung manugang ko nasa ospital, leukemia ang sakit. Ang pera, ang lahat ng ginagamit. Tapos dito sa bahay, walang kikilos, nasa abroad ako, hindi ko alam gagawin ko. At minsan, yun nga sinasabi ko kanina Lord, wala na ba akong ma-share? Kaya ako dumadanas nito. Tita Baby, wala na ba tayong ma-share? Kaya tayo dumadanas ng ganito? Hindi Ang nakikita ko po dito ay papasalamat ako sa Diyos. Kasi nang dumating ang bagyong ito sa buhay ko, kasama ko ang Diyos. Financial, material, everything naman ipoprovide ng Diyos 100,000, milyon, ipoprovide ng Diyos. Pero brothers and sisters, kayang ibigay ng Diyos sa kanyang mga anak ang lahat ng kanyang kailangan. Pero sa mga taong hindi tumatanggap kung anong kakayanan ng Diyos, hindi maibibigay ng Diyos ang lahat sa kanya. Bakit? Sarado ka Pero ang taong bukas ang puso sa Diyos, handang tumanggap sa Diyos, hindi matatapos ang biyaya ng Diyos sa ating buhay. Puprotektahan ka, susuportahan ka, sasamahan ka sa bagyo ng buhay mo. Hindi totoo na ang Diyos ay wala sa problema ng tao. Ulitin ko, hindi totoo na ang Diyos ay wala sa problema ng tao. Ang Diyos, bago pa lang dumating ang problema sa tao, nandiyan na ang Diyos. Kasama mo na ang Diyos. Amen? Kaya nga po sa gospel natin ay pinapaalala ng Diyos, hanapin mo siya. Sasamahan ka niya sa lahat ng oras Hindi ka niya bibitawan Ang problema, ikaw ang bumibitaw. Pag binitawan mo na ang Diyos sa buhay mo, wala na siyang magagawa Binitawan mo Pero subukan mong
kumapit sa Kanya, yayakapin Kanya, hihigpitan Kanya, puprotektahan Kanya, iingatan Kanya. Yun yung way ng pagbibigay ng buhay na walang hanggang. Tinatrabaho natin ang kaligtasan. Huwag ka mapagod magpatawad, huwag ka mapagod magdasal. Salamat ka sa lahat ng bagay. Uulitin ko po, ang Diyos hindi magkukulang. Sasamahan Kanya magkaroon ng buhay na walang hanggan. Huwag mo siyang talikuran, hindi ka tatalikuran ng Diyos. Minsan nga, tinalikuran mo na, hahabulin ka pa rin niya eh. Minsan, inayawan mo na, hahabulin ka pa rin yan. Hindi kasi mapapagod ang Diyos, habulin tayo eh. Kaya nga sinasabi ko, iniisip mo pala, lumapit sa Kanya, bumalik sa Kanya, niyayakap ka na ng Diyos. Kaya nga po, ako, as yan pinagdaanan po namin, sabi ko nga kay Lord, alam mo to lahat ng nangyayari sa buhay ko. Parehong nasa ospital. Isa, sinasalinan ng dugo, sinasalinan ng plate, sinasalinan ng lahat. Yung isang anak ko, nasa ICU, wala ako. Pero tingnan niyo ang biyayaan ng Diyos, wala ako. Pero kumikilos ang Diyos, kayang magmilagro ng Diyos sa lahat ng taong humahanap, tumatanggap sa Kanya. Ano bang hinahanap natin? Hanapin natin kaligtasan na kasama si Kristo. Hanapin natin yung buhay na magbibigay ng buhay na walang hanggang sa'yo. Sabi ko nga po, huwag ka mapagod magmahal. Patawad ka. Magsimba ka, manalangin ka. Alam niyo po, ako sa totoo lang, hindi ho ako magmamakaawa pag humihingi sa Diyos. Lord, maawa ka na, provide mo to. Hindi. Dumano kami sa ospital, 100,000, halos milyon na babayaran. Sabi ko nga, Lord, gumamit ka po ng tao na magiging kamay mo. Ako, Lord, hindi ako matatakot. Lahat ng prayers ko, alam ko, naririnig mo. Kung ano man ang pagdadaanan namin, alam ko po ito sa kabubuti namin. Hindi kita tatanungin, Lord, dadya ka pa ba? Kung hindi lagi kong sinasabi, wala akong dapat katakutan, Lord, kasi alam ko kasama kita. Ang buhay po na sinasabi natin, dito pa lang sa lupa, dapat alam na natin may maganda ka ng buhay eh. Dito pa lang, alam mo na kung may buhay kang walang hanggang tatamasahin eh. Dito pa lang po sa lupa, alam mo na kung may buhay kang walang hanggang tatamasahin sa kabilang buhay. Amen po ba? Amen. Nakakasiguro po ako, dito pa lang sa lupa, bago tayo bawian ng buhay, alam na natin kung may buhay tayong walang hanggang tatanggapin. Trabahuhin po natin yung ating kaligtasan. Binibigay ng Diyos yan, pero kailangan tinatrabaho. Gustong-gustong ibigay ng Diyos yan kahit kanino, sa lahat ng tao. Pero di niya maibibigay kung sarado ang puso mo. Kailangan trabahuhin po natin. Thankful tayo kay Tita Baby, kung tutuusin, sa totoo lang, dapat nakahiga na yan eh. Magsasama na talaga ang loob ng mga anak natin. Parang ang dating sa atin, wala tayong pagpapahalaga sa malasakit nila sa atin. Ako, sinasabihan na ng panganay ko. Sinasabihan ako ng panganay ko, Nay, ano ka ba? Sabi niya, sabi pa nga ho sa akin ng isang best friend ko ano ka ba? Ang Diyos kahit saan nandiyan daan. Sabi niya, bakit kailangan magganito ka? Ba't kailangan maganyan ka? Ang dami sinasabi. Lalo ni anak ko, Nay, matanda ka na. Bisan, di ba, binibinadaan ko na lang sa biro. Tita Babes, ayoko marinig yung salitang matanda. O sasabihin ng anak ko, sige, nagkakaedad ka na. Pero isipin mo naman, unang-una, bakit sila nag-aalala? Lalo na yung panganay ko. Alam ko, ba't siya nag-aalala? Pag na-hospital ako, siya gagastos. Siya mag-aalaga. Siya mag-aalaga. Unang-unang lagi kong alam mo, Tita Babes, ang lagi kong sinasabi kay Lord, hinihingi ko sa Diyos, Lord, kung kukunin po ako, sana yung hindi na mahihirapan yung pamilya ko. Sana yung hindi sila mapapagod na asikasuhin ako. No? Hindi sila mapapagod na dumating yung point na mainis na sila sa akin, ayawan na nila ako. Lagi ko pong dasal yan. Kaya ang lagi ko sinasabi sa mga anak ko, hanggat kaya kong maglingkod sa Diyos, huwag niyo akong pigilan. Kasi darating ang oras, di ko na ito magagawa. Darating ang oras, gustong-gustuhin ko magsalita. Ayan, sinasabi ni Tita Baby, pinapagalitan na siya kasi tumanggap siya ng whole day talk. Ganyan ang katawan niya. Ano bang sinasabi? Isa lang siguro tayo, Tita Babes. Ang sa akin kasi, hanggat kaya ko pa na maibigay yung sarili ko sa Diyos, ibibigay ko pa. Kasi bakit? Ito yung kaligtasan ko, dito ko masaya, ito yung buhay ko. Kaya lagi ko sinasabi sa mga anak ko, pagbigyan nyo na ako mga anak. Sabi ko, tandaan ninyo ito, hindi ako pababayaan ng Diyos. At kung anumang biyayang tinatanggap ko sa paglilingkod sa Diyos, sisiguraduhin ko,
kasamang tumatanggap pati pamilya ko. Hindi lang kasi material, hindi lang kasi financial eh. Yung relasyon sa Diyos, relasyon sa pamilya. So sa gospel po, yung buhay na walang hanggan, trabahuhin po natin. Kasi tatrabahuhin ng Diyos yan sa atin eh. Kaso ang nakakalungkot, di siya makapagtrabaho kapag di mo siya pinayagan. Pero once na pinayagan mo yan, di ka magdadalawang salita, yayakapin ka niya. Ibubuhos ng Diyos at ng kakayanan niya para bigay lang at kabubuhin. Amen po ba? Sa gospel, hanggang kaya mo kapatid, trabahuhin na natin. Sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Thank you, Lord. Alam mo share ko lang ito, ano? Yung minsan sabi na, Sister Baby, sino kasama mo? Kasi nga, 4 yung anak ko, 3 yung nasa abroad, 10 ang apo ko, 8 yung nandun, 2 lang dito, wala pa rin. Tapos yung anak ko lalaki, akala nila, bakit hindi ka pa na ipasok na ng anak ko? Kasi, tinatanong ko rin si Lord kung ano. Kasi may sakit din po yung manugang ko. Actually, naka-collar, cervical collar, naka-collar din siya. Meron din siyang diferensya sa kanyang shoulder. Yung anak ko ngayon may pneumonia. So, talagang sabi ko, Lord, ba't ganito pa? 3 na ata kami. Sinong sa akin, mag-aalaga sa akin. So, kahit sabihin ko sa anak ko, huwag mo na dalhin dito, samahan. Kasabihin niya, siyempre, ako lang nandito. Wala sa iba. Pero ang Diyos talaga, tama ka, Sister Dina, hindi siya nagpapabaya. Hindi pupunta ako magre-rehab. Kasi si Sister Luz, alam nila yun, kasama namin, bakit nagkasakit pa rin? Pero di kong fake na to Ngayon hindi siya namamalat. Bakit si Sister Tina na pneumonia, nagkasakit? Sila yung talagang nag-assist sa akin, tumutulong, pinupunta na sa bahay. So sabi ko, Lord, ba't ganito? Wala kaya masama. Pero alam niyo, ang Diyos napakabuti. Kasi yung mga kasama natin, talagang they find time, nasamahan talaga ako. Yung isang araw na magpaparehab ako, sabi ko wala akong kasama, wala si Sister Tina, may Sister Luz, si Allen di kumakita kung minsan. Tapos bigla na lang andyan, nasabi niya, tumawag ako ng itutulong sa akin dito sa Kapitang Pepe. Sabi niya, okay, pupuntahan ko po kayo. Pero nung sinabi niya yun, aba, nag-ano na sila. Sabi ni Sister Allen Lumita, ako na lang pag-ano. Meron pang sasama. Sabi ko, pwede ba, wag na, 3 na kayo talagang angel ng Diyos. Talagang hindi magpapabaya ang Diyos Ako, Amen. Hindi magpapabaya. Kaya ang tawag ko sa kanila, mga angel ng Diyos, na hindi ko alam na natin dyan pala sila. They are angels of God. Mga tao kayo, kasama sa community lahat. Mga angel ng Diyos na hindi natin alam. Maniwala kayo ngayon, mga anak ko, kahit nasa Amerika na natutuwa sila, sabi niya, alam na namin nanay kung bakit nilagay ka ng Diyos dyan sa love. Kasi sila yung pamilya na wala sila yung tutulong sa'yo. Alam mo, kung bibida ko sa atin lahat yung mga nagagawa. Akala nila ako yung nakakaano sa community, pero sa totoo yung community, maraming natutulong sa akin. Maraming naitutulong sa akin. Bawat isang miyembro ng aming kasama, although kung minsan talagang meron napapasabihan ka, pero sinasabi ko sa kanila, alam nyo, malaki ang natututunan ko sa inyo. Hindi kayo lang natututunan sa akin. Mas malaki ang natututunan ko sa inyo. Kaya huwag niyong isipin na nag-outreach lang kayo, ganito kayo. Marami kayong nagagawa sa akin kasi sabi nga ni Sister Lina, yung sabi mo kay Lord, kung kukunin mo ako, sana hindi na ako yung maging hirap sa kanila. Kunin mo lang ako sa isang way na talagang madali. Kasi nag-iisa yung anak ko, may sakit pa rin, manugang ko may sakit. So yun, alam ko, nakikinig ang Diyos. Kung may naman, Amen po. iniisip ko pa lang nangyayari na Kasi alam ko, nakikinig ang Diyos God knows us kilalang kilala tayo ng Diyos through Amen po. At saka alam din ng Diyos kung totoo tayo o hindi. Ako, yun ang sinasabi ko ngayon sa kanila. Maaring naglilingkod tayo, pero kung hindi pa rin tayo totoo, dapat gawin natin. Ang gusto lang ng Diyos yung talagang dalisay na puso. Yan ang sinasabi sa atin ng Panginoon. Malinis na puso, dalisay. And God wants us to be the kind of person He wants us to be. Ano ba? So ako nagdadasal ako parati. Sabi ko, Lord, ang dami ko pang dapat pag-uwi sa sarili. Sana sa panahon na ito, na talagang malinis ang aking sarili kasi ang gusto ko makasama kayo. No?
So you try to make the best Amen. of everything. Kung dati matapang ako, dati yung baby ko nakakapagsalita, pinipray ko yan na sana magbago. Kaya lalo tayo naglilingkod, yun ang pakiusap ko lang sa kanila. Naglilingkod tayo pero pwede bang gamitin lang natin yung ating bibig Amen sa po. pagsasalita ng mabuti. Huwag na tayong magdaldal, huwag na tayong sit-sit. Sabi nga ni Sister Lina, yung forgiving lang, excusing lang. I always tell that Kunyari, Opo. naiinis ka, ginawa ka ng di maganda, excuse mo, sabihin mo, humanap ka ng ano na, kaya lang siya gano'n, may problema siya, kaya lang siya gano'n, pero mabuti siya. Tayo rin lahat gano'n. Kaya yun ang dapat natin gawin at hindi natin sa Panginoon. At po, pagka tayo ay, sabi natin, akala natin, hindi sumasagot si Lord pag tayo nagsasalita, dahil ng Diyos. Gumagawa ang Diyos Kaya pag nagsasalita naman ng Diyos, tumahimik naman tayo. And let us Amen. always give thanks to the Lord. Alam ninyo, natutuwa ako kasi yung lahat ng mga doktor ko parating sinasabi sa akin, ang palad niyo po, dapat po hindi na kayo nakakalakad Excuse me na, nagiging emotional ako kasi dapat po naka-wheelchair na lang kayo. Pero ba't po nakakalakad? Ba't ako nakakasalisa? Amen. Doktor sila, pero sila nagsasabi, dapat po, hindi na kayo nakakalakad sa sitwasyon nyo, sa edad nyo, sa sakit ninyo. Pero sinasabi ko si Lord ko kasi alam ko na may isa nga sasabihin, hanggang December ka na lang, ganito. Pero yun hindi Sabi ko, naisip ko na lang, mga doktor na sila. Pero walang silang karapatan din na sabihin sa akin. Amen. Kasi ang Diyos ang nakakalam. Amen. At talagang ewan ko talaga, sabi ko nga sa kanila, sa pinos ko, oo, magko-complete bed rest ako, pero sa isang linggo, sa tulong ng mga dasal natin, tatay na naman ako. Andiyan na naman ako. So, depende talaga. Pero, basta si Lord, bahala. Basta humingi ka, basta lahat ng biyaya, maraming thank you, Lord. You always thank. At kahit ako nag-iisa, Sister Lina, nakakatuwa, no? Sino kasama mo? Sabi ko, ang dami kong kasama sa kwarto. Sino? Sabi ko, si Mama Mary, si St. Joseph, nandito sa may, batay pa namin dito sa bahay. Kasi hindi ko naman bahay ito. Bahay ni Mama Mary, bahay ni Lord. Pinapahiram lang naman ako. So sabi ko, pag matutulog na ako, halina kayo mga anghel ng Diyos, mga santo, samahan niyo ako. Punong-puno yung kwarto ko. Nakasama ko talaga. So, Amen po, Tita B. Na-high blood ako, pero hindi ako natatakot kasi andyan si Lord. Ang dami kong kasama, nagdadasal sa akin, yumayakap sa akin. And in the form of, si Allen, very thankful ako kagabi. Amen po, Tita. Siyang katabi ko talaga. Nararamdaman ko, sa physically siya yun, pero alam ko ang Diyos yun. Niyayakap ako talaga. Pagkatabi niya, hinilot ako, minasahe ako, hanggang matutulog ako, yung ulo ko talagang hinihipo niya, talagang may pain kasi ako. Talagang niyayakap niya ako. So, sa point na yun, alam ko, Diyos yung mayakap sa akin. Amen po. Kaya talagang, hold on to the Lord, come what may. At alam ko ang Diyos nandyan. Sabi nga ni Sister Lina, pag may nauna na ang Diyos alam na niya yung mangyayari sa atin. Hindi siya nahuhuli. Alam na niya yung mangyayari. May problema kang maniwala. Nauuna ang Diyos. Alam niya gagawin. So, tanggapin mo lang yun. Surrender everything to the Lord. Medyo mahirap talaga. Mahirap. Kasi andyan yan. Pero hold on to the Lord. Kapit lang. Sigurado. Payapa ang buhay natin. Masaya tayo. And cooperate na lang, sabi ni Sister Lina, cooperate. Alam naman natin yung limit natin. Alam din ng Diyos na ang limit natin hanggang dito na lang. Kaya siya na yung gagawa ng paraan. Amen po. Maging masunurin lang tayo. Lord, masunurin na ako. Sabi nga pala, ito, alam nyo kasi nakakatuwa. Pero sa halalan sa Lunes na yun, sa Lunes, election na may Lunes, Ako sa Lunes po. Sabi dito, inaano na naman nila ako, may trabaho tayo, may naka-assign tayo. Tayo yung magdadasal maghapon. Ganon, yung prayer warriors, simbahan, pupunta daw kami maghapon. Sabi ko, paano ako dito? Sige, sabi ko, i-assign nyo ako. Pwede bang ako hindi na pupunta dyan, pero kahit nasa kwarto ako, magdadasal ako. Sige, bigyan nyo ako ng time. Kasi hindi ka pwedeng hindi makishare tayo, magdasal tayo para sa payapang eleksyon and everything. So, yun lang po yun. So, thank you, Sister Lina. Alam ko tayo ay
Ginagamit ng Diyos na magbigay ng inspirasyon. Kasi pag nawala ng pag-asa ang tao, napakahirap. So, ano man ang buhay ngayon, kailangan meron tayong pag-asa na ang Diyos natin dyan, hindi tayo papapayagan. Amen. Amen. Naku, ayan na. Dadako tayo, marami nakikinig sa atin, batiin natin sila na alam natin at sinasabi kasi natin sa kanila, hindi man natin sila napagdadasal, the mere fact na binabati natin sila, kasama na sila sa pinagdadasal natin sa lahat na nangyayari, kasama natin sila. Amen. Kung meron ka pang bagay dasal, meron ba kayong konting dagdag, sister, konting sa buhay natin ngayon. Alam ko, masisipag nito, sister, Lina Wala na ng complain. Dati may complain Pero ngayon, sabi ko, pasensyahan niyo yung nanay. Hanggang sa huli, kahit nakahiga nga ako. Lahat iniintindi ko. Yes, sister. Sabi nga po ni Sister Lina ino-offer talaga ni Lord, ang binibigay sa atin ni Lord is buhay na walang hanggan. At saka ang pangako ni Lord is buhay na ganap at kasiya-siya. Pero tatrabahuhin, di ba? Yes. Amen. 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 Paano tatrabahuhin? Ayan. Paano po natin yung tatrabahuhin? Siyempre, sa tulong din po ni Lord. Kasi hindi mo sabihin na kaya kong gawin lahat yan. Kung wala po ang presensya ng Diyos, hindi po natin magagawa. O yun nga, ito, ayan, isa na po yan. Isa na pong passes yan, yung paglilingkod po, di po ba? Kasi tsaka dapat talaga po kasi natin talagang paniwalaan at talaga yun yung pinanghahawakan natin na talagang si Lord, pagdating ng araw, pagdating ng tamang panahon na lagi niyang sinasabi, in His time, talagang ibibigay niya sa atin. At saka kung ano man yung mga hinihingi natin, kung ano man yung mga pinagdadaanan pa natin, in His time, talagang aayusin lahat ni Lord. Hanggang sa makarating tayo dun sa pangako niya na buhay na walang hanggan. Amen. We just surrender everything to the Lord. No? Mahirap sabihin na we surrender everything. Pag sinabi mong everything, siya nang may control ng buhay natin. Siya na yung magmamaneho. Kaya lang minsan talaga, kahit tayo rin, Lord, ikaw na magmaneho, pero gusto natin, humawak pa rin tayo ng manibela. Pag dumadaan sa bako-bako, mangingialam pa rin. Dumadaan sa ikot ng daan. No? Tayo rin gusto natin na tayo pa rin. Pero try to surrender everything to the Lord. Everything. Your will and His will be done. Amen po. Amen. Thank you, Lord. Talaga namang pinapakita sa atin ng Lord kung paano tayo higit na pumunta sa Kanya. At ito pa, nagpapasalamat din po kami. Sabi nyo nga, kami nga yung medyo bata. Pero ang ganda po kasi ng mga inspiration po na natutunan namin ngayon, hindi lang sa Panginoon, kahit po sa inyong nanay, Sister Lina, na ang dami po namin natutunan kung paano pa kami, tutugon sa mga buhay na talagang paghawakan lang natin ating Panginoon. Wala nga talagang lingkod, nabayaan ng Diyos na tunay na lang po yung ating kakapitan ng pag-asa at hanggang sa huling, sabi nga nyo, hanggang sa huling paghinga, talaga namang nakaugnay sa ating Panginoon na yun din po, yun talaga nagiging inspirasyon namin sa ating buhay paglingkod, lalo na sa ating community na ito, na paano po pinalalago yung ating spiritual, yung pag-ugnayan sa ating Panginoon, na ayan, isa sinana, isa tagumpay ng ating talakayan ngayon na hindi sa yaman. Kumbaga, talagang tagumpay sa buhay paglilingkod. Amen. So, salamat po sa inyo. Proud po kami sa inyo, Nanay, Sister Lina. Alam namin kung gaano rin hirap yung mga pinagdadaan ng bagyo sa buhay, pero yan din po nagiging namin sa aming buhay paglilingkod ngayon. Alam namin, hindi namin masasabi na hindi namin dadanasin yan, hindi namin daraan yan. Pero isa pangahawakan namin, yung salita nyo rin sa amin na huwag kami doon, huwag namin entertain. Tuloy lang pag-apit sa Panginoon. Yan po yung isa sa naging inspirasyon namin sa mga oras na ito. Thank you po mga nanay namin. Kaya nagpapasalamat ako kasi talaga naunawaan nyo kasi sigad ko na ito, sabi nga nung doktor, hindi ka pa ba titigil, tita? Sabi, matanda ka na yung word naman, tita Lina, ginamit niya sa akin. Matanda ka na.
Sabi ni Lord, huminto ka na, huwag ka nang maganito. Eh, sabi ko, okay lang po, sige. Kaya gumawa ng medical certificate eh. Kasi gusto ako. Pag ako lang, pakita mo sa pare yan, kahit na hindi ka na ng pare, okay na yun, naintindihan. Pinost ko na lang. Kasi gusto kong malaman nila na talagang nandito ako, I'm paying for them. Kahit na advisor na lang ako, kahit ano na lang ako, prayer warrior na lang nila ako, Amen. okay na ako. At least nandito may ginagawa pa rin tayo. Amen po. Sana, Amen ano man ang po. pagkukulang ko, parati ko nga sinasabi, Sister Lino, sa community, pasensyahan niyo po. Kasi talagang yung nanay, may responsibilidad yan na binigay ng Opo. Diyos na talagang Amen. ayusin. Opo. Sana naintindihan nila ako. So ngayon ay Pagramdam namin nanay. Ramdam po namin nanay. Mahirap talaga mag-isang nanay. So, nanay din naman kayo, di ba? Opo. Kaya wala nang tampuhan, wala nang ganito. Yun lang ang nire-request ko kay Lord. Opo. Na sana tayo sa community talagang yung isip natin at puso natin punong ng pagmamahal. Only love. Amen po. Amen. Amen po. Nangyayari ang lahat sa pag-ibig. Amen. So, yes. Amen. Italina, may konti pa babati na kasi tayo sa pag-konti. Anong lang, Tita Babes, isang magandang paalaala lang sa bawat isa sa atin na uulitin po natin, no? Total, lagi natin sinasabi mula pa kanina, tagumpay. Alam niyo po, walang tagumpay sa buhay pag wala ang Diyos. Ulitin ko po, kahit anong pagsusumikap natin sa ating buhay, walang magagawa tayo. Tanging ang Diyos lamang ang daan para magkantagumpay ang isang tao sa lahat ng bagay. No, sa akin kasi ang tagumpay, Tita Baby, hindi pera eh. Yes, Ang tagumpay sa akin yung alam ko na kasama ko ang Diyos, bumagsak, umangat, lahat ng bagay sa parte ng buhay ko. Yun ako eh. Hindi kasi ako mabubuhay nang wala ang Diyos. Yun lang po. Kapit lang, magdasal, humingi ng tawad, gumawa ng tama. Sikapin natin na lahat ng oras naka-align ka kay God. Amen. Sabi nga ni Tita Baby, hindi siya nag-iisa sa kwarto, kasama niya eh. No, pag kasama mo ang Diyos, sasamahan ka ng lahat. Ang dami talaga namin. Sabi ko, naku Lord, ang dami natin dito sa kwarto. Nagsisiksikan nga kami eh. Amen. Pero alam niyo po talaga, yung tagumpay, kasi mga kabataan ngayon, at hindi lang kabataan, karamihan nga yung sinabi ko. Pag sinabi, ang tagumpay ng anak mo, ang yaman talaga, mansion, ang ganun. Ang pinagbabatayan natin ng tagumpay, yung material things. Material. Nakapag-aral sa ganito, nakapag-abroad, everything. Hindi po yun ang tagumpay. Sabi nga ni Sister Lina, maunawaan natin ano ba talaga ang tagumpay. At wag nating ipilit sa anak natin, mag-aral ka, magtagumpay ka, marami kang marami ka. Yung kasi ang sinisiksik natin sa kanilang isip. Sana sabihin natin, anak, ano man ang mangyayari, itong lahat mula sa Diyos. At kung mula sa Diyos, hindi sa iyo yan. Ibabahagi mo yan sa iyong kapwa. Yun lang po, maraming hapon po sa inyo. At tayo po ay babati na. No? Sino bang may pagbati? Yes, sister. Babatiin po natin yung ating mga prayer groups. Hindi na po natin iisa-isahin. Basta alam ko po, nanonood po kayo sa amin yung from Monday hanggang Friday na ating mga prayer groups na laging sumusubaybay sa atin. At yun pong mga kapatid po natin na may mga karamdaman, patuloy po natin isama sa ating panalangin si Nanay Baby Cabrera, si Brother Ray Maneja, si Brother Edwin Rumasanta, Sister Baby Malang, at yun pa pong iba nating mga kapatid na mga nasa tahanan na nakikinig, nadidinig po ni Lord at nakikita po at ang kagalingan po ay talaga ipagkakaloob po sa bawat isa na nakikinig. Amen po. At yung mga anak ko po na nanonood, ayan. Sister Minerva, babatiin natin mga suki natin dito sa ating programa. Tuwing Sabado, nakaabang na sila no? At nami-miss yung ating mga guests Na-miss ka, Sister Lina, kaya alam ko masayang-masaya sila kayo. Mas batiin mo na, Sister Minerva. Yung pong walang sawa po na talaga naman nakasubaybay sa atin, lalo na po sila Sister Lourdes Valdez, sila Nanay Tuding, na talaga namang inaabangan po yung programa na ito. Sila Doktora Neri, yung po kasama po din natin sa ating community, sila Nanay Violi, na talaga namang inaabangan yung programa na ito.
At yun lahat din po natin sa mga prayer group. Sabi nga ni Sister Ana kanina, hindi maisa-isahin. Pero syempre po, may every Monday tayo, ang San Isidro, Santo Cristo Prayer Group, Daan Sarili, tsaka Barrera. Ang ating Tuesday po, ang San Juan Apa, Sumakab Norte at Sumakab Sur. Kung Wednesday, ang Kabu at San Campinyo. Tsaka po ating Thursday, ngayon po, Thursday, sa Sabado po, ngayon po sunod-sunod po yan hanggang Friday po. Ang aming Thursday ay San Felipe at Bukot. At ating pong Friday ang ating kabanatuan na talaga naman pong ang mga nanay namin dito, lalo na po sila Nanay Nori, na talaga ng mga prayer warrior ng ating community ay talaga namang sinusubaybayan po ang ating programa na ito. At binabati ko rin po ang aking counselor, si Sister Seni, na birthday din po, nag-birthday po ang kanyang brother husband, na sa kabila din po ng kabalahanan, patuloy po tumutugon ang ating kapatid na ito, si Nanay Rosa, at yung pong mga kasama pa rin po natin sa ating core group po. Binabati po namin kayo. Amen. Baka Sister Lina, may babatiin o may announcement ba bago tayo manalangin at pagsara ng ating programa? Sister Lina. Doon lang po sa mga kasama natin ngayon, no? Mapa sa ibang bansa, mapa sa lugar. Thank you, Lord. Kasama namin kayo. At maraming salamat po dahil binigyan nyo ng time muli si Lord na makinig at tanggapin si Lord paano makikilos sa buhay natin. Yun lang po. Amen. Ako babatiin ko, nung nakarang isang linggo ba yun, nag-birthday si Father Raymond Gaspar, yung ating spiritual director sa Hong Kong. Di ba, Sister? Overseas workers natin, nag-birthday siya. At batiin natin lahat ng birthday celebrants at din ating mga kaparian. Maraming salamat po sa inyong pagsuporta at yun po pag-unawa sa akin na po dito sa aming pari dito sa Santo Niño na parati po, alam ko simulan o di ko siya bumibitiw na ako po ay pinapanalangin. So maraming salamat din po sa lahat ng nagdarasal sa akin na alam niyo po, hindi man po na sa inyo. Whatever pains I have, I offer it for each and every one of you. Amen, Lord. Pinagdarasal ko rin po kayo dahil alam ko napakabisa ng panalangin. Lalo pag alam ng Diyos na talagang tayo ay kapal sa puso natin yung pag-ibig at pagmamahal para sa ating mga kapatid. So maraming salamat po sa inyo sa inyong pagdarasal. At binabati ko po kayong lahat. Maraming salamat sa mga angels na binibigay ni Lord, no? Ang angels na kayo po yun. Kaya ang tawag ko na sa kanila, Sister Lina, sa community, mga angel na talagang Amen. Amen. So, ngayon po, dadako na tayo sa ating panalangin na pangunahan po tayo ni Sister Minerva. Amen. Patuloy po tayo sakop sa banal na presensya ng ating Panginoon at muli po natin siyang batiin sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Lord God, maraming salamat, Panginoon. Walang hanggang pasasalamat ang patuloy po namin sasambitin sa iyo. Dahil tunay, Lord God, na sinamahan mo kami sa programang ito ng 2 oras. Patuloy na daman-daman namin ang presensya mo, ang pagmamahal mo, ang mga biyaya mo. Salamat po sa mga mensahe na binahagi niyo po muli sa amin na kung paano niyo kami patuloy na kinausap, patuloy na pinakap, dinaman namin, Panginoon, ang banal na presensya na nagmumula sa iyo. Na tunay na binubuksan mo ang aming mga puso, ang aming mga isip. Kaya patuloy kami nagpupulit at papasalamat sa iyo, Ama, na sa iyo ang kapurihan, ang lahat, na tunay na ikaw ay makapangyarihan. Salamat po sa katagkumpayan ng bawat isa na tunay na ikaw ay aming nakilala sa aming buhay, na wala nga pong mangyayari sa aming buhay kundi ka namin tunay na nakilala at tunay na ikaw yung aming pinanghahawakan sa araw-araw. Na alam namin, Lord God, ano man yung pagdaanan namin, ano man yung aming harapin sa araw-araw ng aming buhay. Ikaw lamang, Panginoon, yung tunay namin panghahawakan at ikaw yung tunay namin susundan. Nalutigit na sa aming buhay paglilingkod. Salamat, Panginoon, sa pagtsatsaga mo sa amin. Salamat sa pagtawag mo sa amin na alam nga namin na hindi kami karapat-dapat. Pinagpapasalamat namin, Panginoon, dahil hindi ka nagsasawang kami akayin patungo sa iyong pagmamahal na makita namin ang tunay na pag-ibig mo. Salamat po sa community na ito na tunay na inuhubog yung aming buhay espiritual, yung aming buhay pananampalataya. Salamat po sa bawat sa amin.
sa programa po na ito, na kung paano nyo rin po ginagamit upang maibahagi ang mga salita mo. Salamat, Panginoon, sa patuloy na pagtatago nyo, sa pagpupuklig nyo sa inyong likuran, para hindi po makita yung aming pagiging tao at ikaw, Panginoon, yung makita sa amin. Kaya maraming po salamat, Lord God. Ang lahat po ng papurit, pasasalamat din sa iyo namin binabalik. Ang lahat po nito ay sinasabi ng dalangin sa iyong kabutihan, sa iyong matamis na pangalan ng Jesus, kasama ng Dunay Espiritu, magpasawalang hanggan. Amin. Amen. Pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Thank you, Lord. Magsama-sama rin tayo sa pananalangin na sana talaga pumili ang Espiritu Santo ng ating Santo Papa na siya talagang kakapit sa bawat isa sa atin. We have to pray. Also, we have to pray for the peaceful election. No? Manalangin tayo na talagang ang bawat isa ay magkaroon ng kaliwanagan at pumili ng talagang tunay na magiging lingkod na magpapabago sa takbo ng ating buhay at maging payapa sana ang lahat sa araw ng eleksyon at sa mga susunod pang araw at yung mga pinagdadasal natin na kapayapaan sa buong mundo. Patuloy natin ito sa buhay. So ngayon talaga naman, Diyos napakabuti, magpapaalam na tayo ngayon. Yes, Sister Ana. Paalam na tayo. Muli po, maraming salamat po. At kami po ay talagang iyong ginabayan sa programang ito. At salamat po, Sister Lina. Thank you po sa iyong time. At thank you po. Talagang blessing po ang bawat isa sa atin. Amen. Thank you, Lord. Sister Lerba. Amen. Salamat po sa marami na naman po nating natutunan, narinig ng mga salita ng Panginoon, lalo ito sa mabuting balita na ating pinagsaluhan. Nawa ito'y ating maibahagi, lalo tigit ito'y ating maisabuhay at tunay na makita ang bawat sa ating si Kristo. Maraming po salamat. Ito po muli ang inyong kapatid, Sister Minerva Supian. Yes, Thank Sister. you po. Thank you sa pinagpanibagong buhay programang ito. Talaga naman po maraming nag-aabang at maraming taong na-inspired sa mga biyaya at mga mensahe ng Diyos sa buhay natin. Ako po, personally, nagpapasalamat sa invitation, Sister Ana. Thank you po sa lahat. Kita baby, thank you. Alam mo, kung sinasabi nila, inspirasyon ka nila, ako din po, inspirasyon ko kayo. Sana dumating pa rin ako sa ganyang edad. Pareho tayo inspirasyon. Alam natin bawat isa sa atin we are regalo tayo ng Diyos sa bawat isa. Amen po, Tita Baby. Amen. At ako po ay nagpapasalamat din sa inyo pong patuloy na pananalangin sa akin, lalo na po yung mga natin yan. No? Ako po ay pinapanalangin ko rin po kayo. So maraming salamat. We pray for one another. At lingin natin sana sa Diyos na talagang mamula tayo, discover natin ang kanyang kaharian, ang kanyang kabutihan. At tayo ay makinig sa ating Panginoon. We listen to the Lord. Amen. And lumapit tayo sa Kanya, makipag-ugnay sa Kanya, magkaroon ng malalim na ugnayan sa Kanya, at sundin ang Kanyang kalooban, kung ano ang kalooban ng Diyos, hindi tayo, at mahalin natin ang Diyos ng walang hanggang pag-ibig at pagmamahal. Pasasalamat sa Diyos, bawat oras, bawat sandali, bawat hininga ng ating buhay. Amen. Diyos na may asa sa atin lahat. So muli po, ito ang inyong kapatid, si Tita Baby Sierra. Maraming salamat po sa inyo. At nawa po sa susunod na Sabado, andyan na rin ako. Nakatayo na rin. Hindi lang po nakakalis. Magiging mabait po ako ngayon. Dahil alam ko po, yung aking anak ay hindi naman ako pinipigil kung hindi. Mahal na mahal niya ako. Kasi iniintindi niya ako. At gano'n naman talaga tayo sa bawat isa. Sa lahat-lahat sa inyo, maraming salamat, Sister Lina. Kung idol mo ako, pareho tayo, igalo tayo ng Diyos Kaya walang hanggang pasasalamat na lang ang ating sasabihin sa Panginoon. Amen po. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Magandang gabi po sa inyo. Yes, amen. We love you with the love of the Lord. Okay. Bye-bye po. God bless po sa lahat. Bye-bye. Bye po. Salamat po, mga nanay. Thank you po. Thank you. Okay. Amen. Bye-bye. Bed rest ka na. Amen. Bed rest, Isabel. Actually, naka-off na tayo marami ngayon. Alam nyo,